Ginoong at Ginanghi, tuloy po kayo, maupo po kayo, bagong luto lang ito para sa inyo. Bundok uwi inang puno dahong pao, ito, tikman nyo. Tigilan mo na yan. Anong Mother Tree da Hong Pao? Ito ang $1,000,000. Ginanghi, anong ginagawa ninyo? Masyado kayong magalang, sobra naman, hindi na kailangang maging formal. Ito ay para sa iyo. Severance pay. Severance pay. Tama na. Sabihin mo na, magkano pa ang gusto mo? Para iwanan ng anak ko? Ginoong at Ginanghi. Kami ni Nana ay tunay na nagmamahalan. Tunay na pag-ibig. Magkano ang halaga ng pag-ibig? Ang sinasabi ninyo, ang tunay na pag-ibig ay walang katumbas na halaga. Fan Chen. Huwag kang magpakapalad. Huling alok, 5 milyon. Dapat mong pag-isipang mabuti. Ang 5,000,000 ito ay maaaring magtagal sa iyo habang buhay. Nagkakamali kayo, ang 5 milyong ito ay hindi sasapat sa aking pang-araw-araw na gastos. Ikaw, alam mo ba kung gaano katagal ang kailangan mo para kumita ng 5,000,000 ito? Anong ginagawa mo? 5 milyon. Tapos, Ikaw. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. 10 milyon. Ginoong He, bibigyan ko kayo ng 1 bilyon. Pakiusap, kailangan niyong payagan ang inyong anak na babae. Napakasalan ako. Ano? 1 bilyon? Ikaw, kung talagang may 1,000,000,000 ka. Huwag nang pag-usapan na papayagan siyang pakasalan ka. Ako na mismo ang magpapakasal sa iyo. Ay ito. Inay, hindi na kailangang magpakasal sa akin. Ang gusto ko lang ay pakasalan ang inyong anak. Nana, Manugang. Sino ka talaga? Huwag mong sabihin na ikaw ay. tama. Ako, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinakamayaman. Tito, tita, tutol pa rin ba kayo na magkasama kami ngayon? Xiao Chen. Huwag mo na akong tawagin tita. Tawagin mo na lang akong nanay. Mula ngayon, tawagin mo na akong tatay. Tatawagin kita ang tul. Magkanya-kanya tayo ng tawagan. Nanay, tatay. May hihilingin sana ako sa inyong dalawa. Ano yon? Bilang iyong ama, handang-handa akong magsakripisyo para sa'yo. Gagawin ko yan para sa'yo, walang problema. Huwag kang mag-alala. Siguradong pakakasalan ka ni Nana. Kung hindi ka niya pakakasalan, ako na lang. Sige na, umalis ka na dyan. Ang gusto ko sanang sabihin ay, ang tunay kong pagkatao. Pakiusap, huwag ninyong sasabihin kay Nana. Itatago. Gets ko na. Gusto mo sigurong subukin ng aking anak, di ba? Hindi. Gusto kong maranasan ng isang bagay. Anong mararanasan? Anong mararanasan? Pag-ibig, tama. Si Nana lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pera ko. Mr. Fang, nabili na ang Ali at Tendion. Nakamit na. Pinag-uusapan pa ang deal sa Chenda. Naiintindihan ko. Anong nangyari? Delikado dito, boss. Boss, umalis ka na. Bilisan mo. Kayo sino ba kayo? Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Anong gusto ninyo? Ang buhay mo. Pahiramin mo ako ng cellphone mo. Umalis ka, may ginagawa ako. Bibigyan kita ng $1,000,000 kapalit ng cellphone mo. Ikaw, $1,000,000. Niloloko mo ba ako? Umalis ka na, probinsyano. Probinsyano, alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamayamang tao sa buong mundo.
Ikaw, ang pinakamayaman sa mundo. Kung ikaw ang pinakamayaman sa mundo, ako naman ang unang emperador. Sige, huwag mo na lang ipahirap. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hoy, bata, mukhang gusto mong masapop. Sampailin mo yan. Tigil. Para siyang isang anghel. Biglang sumipot sa harap ko. Tadhana yan. Eksakto. Ang anak ko talaga, mabait ang puso. At matapang. Kaya nga. Ma, pa, kailangan niyo akong tulungan na itago ang tunay kong pagkatao. Huwag kang mag-alala. Sa isabayan namin. Ang drama mo. Function. 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 Function, nandito ka pa pala. Saan pa ba ako pupunta? Kinausap ka ba ng mga magulang ko? Talaga? Binigyan ka ba nila ng pera para iwan mo ako? Huwag kang makinig sa kalokohan nila. Ayokong mapalayo sa'yo. Relax ka lang. Tiningnan nila ako gamit ang pera. Pero kahit mahirap lang ako, mayroon akong dignidad. Kasama kita. Hindi dahil maganda ka, sexy ang katawan at mayaman. Eh bakit? Dahil mahal kita. Kahit wala kang pera, gusto ko pa ring makasama ka. Totoo ba yan, Chen? Siyempre peke yan. Ang dumi-dumi naman dito. Para itong kulungan ng manok, wala ngang mapagtayuan. Nana, huwag kang magpakaloko-loko. Ang lalaking to, pera mo lang ang habol. At katawan mo. Tigilan mo iyang kabalbalan mo. Kailan ba ako nanghingi ng pera sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo, wala kang pera. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang nasa isip mo. Gusto mo lang, maghanap ng sugar mama, para laktawan ng dekadang paghihirap. At umangat agad. Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Nana, hindi ba't gusto mo talagang pumunta sa exhibit ni Master Mo? Si Jun Cheng dito, nagpakahirap para makuha ang mga tiket para sa atin. Ticket para sa exhibit ni Master Mo. Walang katumbas ang halaga nito. Ang galing mo. Nana, sabihin ko sa'yo. Kung sa kanya ka mananatili, hindi kanya kailanman madadala sa mga lugar na ganito. Fang Chen, sasama ka ba sa amin? Ang art exhibition ni Master Mo. Hindi ba yun ang pinunduhan ko? Maganda. Maganda. Ano ang maganda dito? Nana, iyon ay high-end venue para sa upper class. Isang fancy place. Kung dadalhin mo siya, bababa ang class ng buong art exhibition. Eksakto, ang lugar na yon ay may dress code. Walang pasok kung hindi. Sandali. Hayaan mo akong magbihis. I feel. Boss, ang madam ay umuwi na. Hindi pa. Makinig. Kunin mo ako ng suite, isang proper one, at ipaalam sa ina mo. Napupunta ako sa exhibition niya mamaya. Tandaan, sabihin mo sa kanya na magpakita ng best behavior. May company na tinatawag. Chinese Group, sige, kunin mo na para sa akin. Agad-agad. Hey, old mo. Ang boss ay papunta sa'yo. Siguraduhin mong sharp ang mga tao mo. Yeah. Ang boss ay naka-Armani. Nana, talagang dadalhin mo siya. Ang taong katulad niya, hindi posibleng may decent clothes. Kung dadalhin mo siya, hindi ba natatakot kang mapahiya? Nana, ano ang tingin mo sa akin? Maganda, ha? Fang Chen, napaka-handsome mo. Malinaw na nakuha lang niya ang cheap suit mula sa hindi alam. Tignan mo ang stitching, ang fabric. Makikita sa isang tingin. Nagaling sa street vendor's rack. Iyon ay limited edition Armani. Presidential suit. Ito ay mahigit sa 1 milyon. Mahigit sa 1 milyon? Ito ay fake, binili online, 188 kasama ang shipping. Sandali, hindi tama iyon. Siya ay mula sa bottom ng society. Paano siya makakabili ng ganitong expensive clothes? Nakuha ko. Nana, paano mo binili siya ng ganitong expensive suit? Siya, karapat-dapat ba siya? Siyempre karapat-dapat. Tignan mo siya.
Perfectly fit sa kanya. Kahit ano. Kapag nasa exhibition na kami, maraming pagkakataon para mapahiya siya. Fang Chen, maghintay ka lang. Opo, Mr. Mo. Huwag kang mag-alala, ang kaibigan mo, aalagaan ko ng mabuti. Mr. Shu. Na personal na tumawag si Mr. Mo para magbigay alam. Hindi ito ordinaryong tao. Lahat, maging alerto. Pupunta mismo rito, si Mr. Mo mamaya. Ano, si Mr. Mo mismo ang pupunta? Anong klaseng tao ang pwedeng magpadala dito mismo ni Mr. Mo? Hindi ko rin alam. Narinig ko lang na magsusuot siya ng Armani suit. Nana, tingnan mo. Ito ang tunay na high society. Sinasabi ko sa'yo, world-class na artist, si Mr. Mo. Maraming gustong bumili ng kanyang obra, pero hindi sila karapat-dapat. Kahit na, makapunta lang sa kanyang gallery. Kailangan mo ng koneksyon. Ganoon ba ka-eksklusibo? Nana, kung gusto mong bumalik, pwede tayong pumunta kahit kailan. Ikaw, madalas ka bang pumunta rito? Nagbibiro ka ba? Eksakto, kung hindi dahil kay Juncheng ngayon. Ang lugar na ganito, hindi mo makakapasok. Okay lang, Fang Chen. Ang mga lugar na ganito, hindi naman natin kailangang madalas na pumunta rito. Kahit gusto niya, hindi siya makakapunta. Kung gusto pumunta ni Miss He, tumawag ka lang sa akin. Mr. Yang. Nandito ka na pala. Ang suit na ito ay mula sa Chairman Collection ng Armani. Hindi ba isa lang ang nailabas? Nana. At itong binata dito, ang siyang palagi kong ikinukwento sa iyo. Ang CEO ng TNI Group, si Jian Zikai, ang mga tiket para sa art exhibition ni Master Mo ngayong araw, ay lahat inayos niya. Fang Chen, pareho ang suot ninyong dalawa, umalis na tayo, nakakailang ito. Hindi naman nakakailang ang magkapareho ng suot. Ang nakakailang ay yung mas pangit ang itsura. Pero peke ang sa iyo. Peke rin ang sa kanya. Binibining He, marami na akong narinig tungkol sa iyo kay Liu Rong. Sa wakas ay natagpuan din kita. Kumusta? Magandang Amerikana. Magaling ang panlasa. Anong klaseng hamak ang nagsusuot ng kapareho kong Amerikana? Tingnan ninyo, may nagsuot ng parehong damit. Iyon ba yung 100 taong pasadyang gawang CEO suit ng Armani? Narinig ko na isa lang ang meron sa buong mundo. Ito, pero 2 Amerikana ang narito. Hindi ba halata, ang isa sa kanila ay peke? Sabi ko na nga ba, paano kayang itong lalaking ito ay makakabili ng tunay? Peke pala talaga. Nakita na ang target, cheap shoe. Paano mo nasabing peke ang sa akin? Ang sa kanya ang peke. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang CEO ng TNI Group, si Ji Yang. Bibili kaya siya ng peke? E paano mo naman nasabi? Peke ang sa akin. Hindi ba halata, isang Amerikana lang, ang ganyan sa buong mundo. Tunay ang kay Jiang, kaya peke ang sa iyo. Binibining He. Marami na akong nakilalang lalaking tulad niya, nagpapanggap na mayaman. Ikaw, huwag kang padadala sa kanya. Nakikita mo, magandang ideya ang pagdala sa kanya rito. Pahihiyain natin siya sa publiko. Eksakto. Ang paghahambing na ito ay makakatulong kay Nana na makilala ang tunay niyang kulay. Guardia, palayasin siya. Palayasin mo siya. Bakit dalawa sila? Parehong nakadamit pang Cheo. Ginoong Chu. Ang ginoong ito ang CEO ng TNI Group. Yung isa naman, hindi ko kilala. Ang CEO ng TNI Group. May tao ba dyan? Palayasin nyo ang taong ito. Manager Shu, tulad ng inaasahan. Matalas ang iyong mata. Isang tingin mo lang ay alam mo nang, peke ang lalaking ito. Ginoong Yang, napakalaking karangalan na narito kayo. Hindi kami nakapaghanda sa inyong pagdating. Sana'y patawarin ninyo kami. Bakit napakagalang ni Assistant Shu kay Yang Zikai? Baka naman siya ang espesyal na panauhin ni Lord Mo. Assistant Shu. Ngayong araw, art exhibition ni Panginoong Mo. Huwag nating hayaang may mga taong nakakasira ng ambience ng ating event. Walang problema. Aalisin ko na ang basurang ito, kaagad. Ah, ikaw pala ang assistant ni Mushan. Ganito ba ang itinuro sa iyo ni Mushan, na humawak ng mga bagay-bagay? Ang kapal ng mukha mo. Nabubuhayan ka ng loob na tawagin si Lord Mo sa buong pangalan? Nana, paalisin mo na lang siya. Nakakakahiya talaga. Eksakto. Puro pekeng gamit ang suot. Isang malaking kahihiyan. Fang Chen, umuwi na lang tayo. Ayaw ko nang panoorin ang exhibition na ito. Tara na. Hindi tayo alis. Ang dapat umalis ay siya. Ikaw, halika rito.
Tingnan nyo, mga tao. Walang hiya ang lalaking ito. Nakabuong set ng pekeng gamit, tapos nagmamalaki pa rito. Umalis ka na lang. Hindi dapat kasama ng mga tulad natin ang mga tulad niya. Oo nga, talagang nagpapababa siya ng antas natin. Bata, umalis ka na rito. Kung hindi, magkakaproblema ka. CJ, peke raw ang sa akin, tama ba? Yang, gusto mo bang patunayan yan? Narinig ko na sa isang Armani suit, sa kanang bahagi ng dibdib, may nakakubling gintong rosas. Kailangan mo lang lagyan ng init, at lalabas ito. Gawin natin. Sinong natatakot? Tumahimik ka. Ano ba ang tingin mo sa akin? Kailangan ko ba talagang patunayan ito? Eksakto. Si Mr. Yang Ang, CEO ng TNI Group. Bakit siya magsusuot ng peke? Hindi mo alam. Ano? Natatakot. Ako? Bakit ako matatakot? Sa tingin ko lang, paghahambing ko sa kanya, ay sayang lang sa oras. Tama. Fang Chen, hayaan mo na. Hayaan? Hindi namin hahayaan. Sige, dahil hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang pabaong. Ipagkakaloob ko ang hiling mo, Assistant Shushu. Sa tingin ko, hindi yun kailangan. Ayos lang, Mr. Yang. Hayaan mo siyang makita ang katotohanan. Walang nagtanong sa'yo. Perpekto. Basta peke ang sa kanya. Hindi na kailangang patunayan ng akin. Mr. Yang. Sa tingin ko, dapat lang nating laktawan ng pagtatasa sa kanya. Bakit hindi mo ipakita sa amin ang tunay mong pyesa? Hayaan mong makita ng lahat ang hitsura ng tunay. Tiyak na matutuwa ang Mr. Yang. Tiyak na masisiyahan ang master mo sa akin. Eksakto. Ano ang makikita sa peke? Hayaan mong makita ng lahat, ang tunay mong golden rose. Oo. Ano ba, mga tanga? Nasaan na? CJ, matagal pa, masusunog na yan. Baka naman, peke ang Armani ni Mr. Yang. Walang golden rose. Peke talaga yan. Anong nangyayari? Wala na ako. Baka naman, peke rin ang suot ni Mr. Yang. Mr. Yang, ito, anong nangyayari dito? Baka naman, hindi siya ang pinagpipitagan ng bisita ni Moye? Paano ko malalaman kung anong nangyayari? 1 milyon ang ginastos ko sa damit na to. Naisahan ako. Tama, Ji Yang. Naisahan ka talaga. Ji Yang, ang kapabayaan mo. So, ikaw ba? Sinadya mong binili ng peke, o naisahan ka? Sino ang nakakaalam? Anong sinabi mo? Fang Chen, naging pabaya lang si Ji Yang. Kaya naisahan. Pero ikaw, hindi na kailangang i-check yang sayo. Peke talaga yan. Akala mo afford mo ang tunay? Eksakto, peke ang kay Ji Yang. Lalo namang hindi tunay ang sayo. Paano kung tunay ang suot ko? Ha? Kung tunay yan, luluhod ako at hihingi ng tawad. Tunay, ako mismo naisahan. Limited edition itong Armani suit. Kung tunay ang sayo, doble ang babayaran ko. Hindi, triple ang presyo ang babayaran ko. Bilang bayad din sala. Usapan yan. Sinabi mo yan. Nana, halika rito. Gagawin mo talaga? Huwag kang mag-alala. Halika na. O Diyos ko, narito na ang golden rose. Totoo pala ang alamat. Ginawa ito ng anima para maiwasan ng mga peke. Espesyal nilang ginawa itong anti-counterfeit mark. Hala, siya ang tunay na bisita ng karangalan ni Mr. Mo. Mr. Fang, bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ikaw, huwag mo sanang ipagkait sa akin. Paano ito nangyari? Imposible. Narinig kong binili ang suit na ito ng isang VIP. Paano ito nandito? Mukhang may mga taong mahilig, magpanggap, nakasuot ng peke, at nangluloko ng mga tao dito. Anong sinasabi mo? Naalala ko may nagsabi, kung tunay ang outfit kong ito, magbabayad sila ng triple sa presyo. Ako. Sinabi ko nga yun. Hindi ka naman tataka sa pangakong yun, di ba, Mr. Yang? Sige. May 3 milyon sa card na ito. Kunin mo. Sandali. Boss Yang, ibibigay mo talaga sa kanya? Fang Chen, hindi mo pa nakikita ang ganoong kalaking pera sa buhay mo, di ba? Nana, ikaw na ang mag-ingat. Sino ang binatang ito? Ano ba ang tunay niyang estado?
3 milyon. Ibinigay na lang niya ng ganon. At kayang-kaya niya. Ang napakamahal na suit na yon. Kahit si Mr. Shu ay iginagalang siya ng husto. Ewan, hindi ko pa siya nakikita dati. Baka siya, isang binatang mayaman mula sa kilalang pamilya? Fang Chen, ano nang nangyayari dito? Ito ay... Ang teknolohiya ng peke sa Taobao ay kahanga-hanga ngayon. Nagbayad ako ng extra. Para magpa-print ako ng isa. Pwede pala yon? Helenan. Hindi ba't dapat ay isa siyang dukha? Anong meron sa suit? Alam ko na. Ninakaw niya yung suit na yon. Ninakaw, isang dukha tulad niya, ay hindi kailanman makakabili ng ganoong kamahiling damit. Tao. Tama yan, Mr. Shu. Itapon ninyo ang basurang ito sa labas. Alisin ninyo ang mga taong ito. Sa harap ko. Ano? Jishu, mali ka siguro. Sila ang dapat palayasin. Walang pagkakamali. Ang lakas ng loob mong bastyusin ang kapuri-puring bisita ni Master Mo. Siyabay, bisita ni Master Mo. Imposible. Jishu, mali ka siguro. Sinasabi mo bang mali ako? Palayasin sila. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang CEO ng TNI Group. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Isang maliit na kumpanya lang ang TNI Group. Nagkakalakas pa ng loob na magkagulo dito. Fang Chen, baka dapat hayaan na lang natin. Nandito lang tayo dahil sa kanilang mga tiket. CJ, kung ganoon ang gusto mo, kalimutan na natin. Kung gusto nilang manatili dito, hayaan mo sila. Mabuti, Jifang. Tara, tingnan natin ang exhibition. Jifang, paumanhin sa hindi magandang pagtanggap kanina. Pasensya na. Ngayon, hayaan ninyong akong magbigay ng detalyadong paglilibot. Hindi na kailangan. Ayoko nang may sumusunod sa akin. Tara na. Nana, Kung may kailangan si Jifang, tawagan mo lang ako. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabing isa siyang walang-wala? walang-wala nga siya. Walang trabaho. At dukha. E paano mo ipapaliwanag ang mga damit na ito? Hindi ko alam. Ninakaw. Ninakaw siguro yan. Tama, ninakaw. Ikaw na batang to. Magbabayad ka rin ito. Ito. Hindi pa tayo tapos. Ay, Master Mo talagang nagpapatunay sa reputasyon niya bilang ang nangungunang artista sa bansa. Fang Chen, tingnan mo kung gaano kahanga ang painting niya. Kung gusto mo ito, bibilhin ko ito para sa'yo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang painting na ito? Ito lang ay isang painting. Gaano ba ito kamahal? Kung gusto mo ito, bibilhin ko lahat sa buong art exhibition na ito para sa'yo. Ang lakas ng salita mo. Fang Chen. Sinabi ko sa iyo na tumigil sa pagpapanggap dito. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga painting sa exhibition na ito? Walang hiya. Bibilhin ang buong art exhibition. Akala mo ito ay isang dollar store. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kahit anong item dito, maaari kang magtrabaho ng buong buhay mo, at hindi mo pa ito mabibili. May kinain ka ba na nagpapabaho ng bibig mo? Ano ang sinabi mo? Bakit kayong tatlo? Parang mga linta. Saan man ako pumunta, sumusunod kayo. Nana, buksan ang mga mata mo at tingnan ng malinaw. Huwag kang lokohin ng ito, taong mahirap. Mister, yang ang tunay na boss. Siya ang tunay na makakabili ng mga bagay na ito para sa iyo. Nana, ako, hindi katulad ng ilang tao. Alam lang magsalita ng malaki. Fang Chen, ang gawa ni Master Mo ay nagkakahalaga ng 5 million. Hindi mo ito mabibili kahit ibenta mo ang sarili mo. May tao. Bayaran ito. Bilhin ang painting na ito. Para sa Miss He. Ang bait-bait ni President Yang, biglang bumili lang. Siyempre, hindi tulad ng iba, puro salita lang. Nana, nakikita mo na ba ng malinaw? Yung tunay na nagmamahal sa'yo, handang gumastos para sa'yo. Hindi, salamat, President Yang. Napakamahal ng regalong ito. Hoy, Nana, huwag kang mahiya sa akin. Hindi lang 5 milyon, kahit 50 milyon. Basta gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nana, nakikita mo, yan ang tunay na lalaki. Yung lalaking di man lang gumagastos ng ilang milyon para sa'yo. Di yan tunay na lalaki. Si President Yang, isang bagsak ang malaking gastos, talagang mapagbigay. Paghanap mo ng lalaki, kailangan katulad ni President Yang. Paumanhin, Mr. Yang. Kulang ang pondo sa card ninyo. Ano, paano nangyari yon? Black card ito. 100 milyon ang credit limit nito. Paano naging kulang? Ang card ninyo ay na-deactivate na. Hindi pwedeng mangyari yon. Ako ang CEO ng TNI Group. Paano ito nangyari? Paano na-deactivate? Sigurado ka bang walang pagkakamali? Walang pagkakamali. Kanina lang, na-acquire ang TNI Group. Hindi ka na ang CEO ng TNI Group. Ano? Na-acquire? President Yang, ang grupo natin ay na-acquire na. Naglabas ng notice ang bagong chairman na tinatanggal ka bilang CEO. Epektibo agad. Ang bagal ng kilos ni Afu. Sobrang bagal.
Paano nangyari ito? Ano ang nangyari? Ano? Walang pera sa card. Nagpapanggap na mayaman. Nakikigloat ka. Anong pinagsasabi mo? Ang kumpanya ni Mr. Yang ay kakabili lang. Hindi naman ito na bangkarote. Ikaw, ano? Kaya mo bang bilhin ang painting na ito? Siyempre kaya ko. Basta gusto ito ni Nana. Fang Chen, alam mo ba kung gaano kamahal ang painting na ito? Akala mo kaya mo, meron ka bang ganoong kalaking pera? 5 milyon. Kaya mo bang maglabas ng 5 milyon? Wag na, Pang Chen. Ang gumastos ng milyon-milyon sa isang painting ay hindi sulit. Nana, kung gusto mo ito, kahit na gumastos ng ilang milyon, 10 milyon o daan-daang milyon, bibilhin ko ito para sa'yo. O sige nga, 10 milyon, daan-daang milyon. May pera ka? Ipakita mo. Sino ang nagsasabing wala akong pera? Niloloko mo ba ako? Ano? Sa konting pera mo, para bumili ng painting ni Master Mo. May sira ba ang utak niya? Talagang isa siyang palaboy na walang-wala. Fang Chen, ang painting ni Master Mo ay 5 milyon. At ito lang ang dala mo, na barya-barya? Para sa akin, ang painting na ito ay 10 piso lang ang halaga. Sir, niloloko mo ba ako? Di ba? Fang Chen, ang sakit mo. Hindi ito palengke. 10 dolyar. Kahit pulubi, ayaw niyan. Paano kung bilhin ko nga? 10 dolyar. Fang Chen, kung talagang mabibili mo, ang pinturang yan sa 10 dolyar. Tatahol ako ng parang aso para sa'yo. Bilhin. Hindi bilyon ang 10 dolyar. Kung mabibili mo yan, gag-apang ako palabas dito. Hindi lang gag-apang, mawawala ako sa lugar na ito, habang sumisigaw ng basura ako. 10 dolyar. Gusto mong bilhin ang obra ni Master Mo. Panaginip lang yan. Kung mabibili mo yan, bibilhin ko yan sa'yo sa halagang 10 milyon. Kasundo. Narinig ko na ang sinabi niyong lahat. Pero kung hindi mo mabili, ano naman? Kung hindi mo mabili, tatawagin mo ang bawat isa dito, ng lolo at lola, isa-isa. CJ, At kailangan mong gumapang sa palibot ng exhibition, ng 3 beses na tatahol na parang aso. CJ, At kailangan mong aminin na ikaw ay isang basura lang, tapos iwanan mo si Nana. Wag, Pang Chen. Kalimutan na lang natin ito. paano natin makakalimutan? Hindi ba gusto mong makita silang gumapang palabas at tumahol na parang aso? CJ, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. I check out mo na. Ngayon mag-uumpisa na ang palabas. Hintayin na lang natin siyang mapahiya. Paano nakapasok ang ganoong kahabag-habag sa art exhibition ni Master Mo? Talagang binababa nito ang ating pamantayan. 10 dolyar. Kung mabibili niya yan sa ganoong halaga, ako, kakain ako ng nakatayo sa ulo. At tatay ng patiwari. Nandyan na siya. Ngayon, Fang Chen, tapos ka na. Anong gagawin natin, Pang Chen? Ayos lang. Fang Chen, kung nagsisisi ka na ngayon, may oras ka pa. Kung humingi ka ng tawad kay Ginoong Yang ngayon, baka siya'y maging maawin. At palayain ka. Kung kayong lahat ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin ngayon, baka ako'y maging maawain sa inyo. Hindi siya susuko hanggang sa bumagsak sa ilalim. Kung gayon, hayaan mo siyang umiyak ng umiyak. Sino ang gustong bumili ng aking pintura sa 10 dolyar? Ginoong Mo, personal siyang dumating. Siguro, dahil sa batang ito, lumabas ka at tingnan kung sino ang tanggang. May ganitong kapangitan ng paghuhusga ng ahas na gumastos ng 10 dolyar sa sarili niyang painting. Pati si Ginoong Mo ay kasangkot. Tapos na si Fang Chen ngayon. Bata, talaga namang, may pagkakataon ka pang umalis, pero pinili mong pumasok sa impyerno. Ngayon, wala kang takas. Ginoong Mo, ito yung bata, hindi lang niya iginagalang kayo. Sinabi pa niyang gagastos siya ng 10 dolyar para bilhin ang painting ninyong ito. Ngayon, siguradong tapos ka na. Ang pag-offend kay Ginoong Mo, gusto kong makita kung paano ka makakaligtas dito. Fang Chen, ano na ang gagawin natin? Ayos lang. Ginoong Mo, bakit ako ang sinasaktan ninyo? Mali ang tinatamaan ninyo. Siya ang dapat ninyong saktan. Ikaw talaga ang tinatamaan ko. Sino ang nagsabing hindi niya ako iginalang? Ginoong. Ginoong Wang, maraming salamat sa pagkilala ninyo sa aking painting. Salamat sa pagkilala. Ito, Ang pagkilala ay isang bagay, pero ang presyo nitong painting, ninyo, ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Naku po, 10 dolyar ay mataas pa rin. Walang hiya ang batang ito. Oo. Tama ka talaga. Kaya bibigyan kita ng 70% diskwento. 2 dolyar. 2 dolyar na lang. Huwag na, matanda ka na, mahirap na yan.
Hayaan mo na, ako na ang talo. Nako, ang kapal ng mukha. Pero, Hoy, kailangan mong ipak ng maayos. At ipadala sa bahay ko. Walang problema. Talagang walang problema. Binili ang painting ni Master Mo sa halagang 10 dolyar. Nananaginip pa ako? Master Mo, ang painting mong ito talaga namang ibebenta mo sa amin sa halagang 10 dolyar lang. Tama. Ang layunin ng exhibition na ito na aking inoorganisa ay para makahanap ng taong itinadhana para rito. At itinakda ko ang presyo ng painting na ito sa eksaktong 10 dolyar. Sino mang makakabayad sa presyong iyon, ang siyang itinadhanang tao. Ano? Ha, naiintindihan ko na. Ang swerte naman. Kung alam ko lang na ganito kababa ang presyo, sana ako na ang nag-bid. Ang swerte natin, di ba? Salamat, Master Mo. Sir, mag-aalok ako ng 10,000 dolyar. Ipagbili mo sa akin. Ano sa tingin mo? Hay, naman, 10,000 dolyar. Paano mo nasabi yan? Mr. Pham, handa akong magbayad ng 10,000 beses ng halagang yon para bilhin ang painting na ito mula sa iyo. Ano sa tingin mo? Ang galing pakinggan ng 10,000 beses. Pero 100,000 dolyar pa rin yan. Mag-aalok ako ng 100,000 beses. Paumanhin, pero, naibigay ko na ang painting na ito sa aking kasintahan. Kahit gaano pa kalaki ang ialok niyo, hindi ko ito ipagbibili. Fang Chen, ang bait-bait mo sa akin. Nana, ikaw. Akala mo ba yan ang pagiging mabait sa'yo? 10 dolyar. Naalala ko may nagsabi kanina, na kung bibilhin ko ang painting na ito, tatahol sila ng parang aso. May ganoong bagay ba? Wala si Moye dito. Fang Chen, huwag kang magpakapalagay. Hoy, nagluloko lang kami sa kanya. Biro lang. Yun lang. Oo. Huwag mong seryosohin yun. Bakit hindi? Kung ako ang natalo kanina, papayag ka bang hayaan ako? Ikaw, gusto mong tumahol ako ng parang aso? Panaginip mo yan. Eksakto. Huwag kang tumayo dyan. At magpakapalad. Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil kay Ginoong Yang ngayon, wala ka man lang dito. Ano, di mo matanggap ang pagkatalo? Fang Chen, baka hayaan mo na lang. Nana, sa mga taong ganito, hindi ka pwedeng maging magalang. Patuloy lang nilang. Aabusuhin ka, nang paulit-ulit, lalapastanganin tayo. Kailangan nating gantihan sila. Akala mo makakapangahas ka? Walang kwentang loser? Gusto mong makipagbardagulan sa akin? Sino ka ba talaga? Alam mo, tatapusin kita sa isang iglap. Nanggugulo ka sa teritoryo ko? Naghahanap ka ng kamatayan? Muye, mali ang pagkakaintindi. Hindi ikaw ang tina-target namin. Dahil si Ginoong Pham, ang kliyente ko, ang pag-target sa kanya, ay pag-target sa akin. Ang payo ko sa iyo, tuparin mo ang pangako mo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagiging bastos ko. Ako. Oo. Mapaniwalang mapaniwala yon. Ang sama mo naman. Fang Chen. Magbabayad ka para dito. Tara na. Tara na. Sandali. Akala mo makakaalis ka lang? Nana, tingnan mo siya. Wrong. Ikaw ang mali ngayon. Ako, hindi kita matutulungan. Gago ka. Ikaw. Maghintay ka lang, narinig mo? Ako. Napakawalang kwenta ko. Hahaha. Ha ha ha. Ha ha ha. Boss Pham. Ang reaksyon ko, hindi masama, di ba? Elenan. Ha ha ha. Fang Chen. Sinusumpa ko, wawakasan kita. Mr. Yang, may magandang balita tayo. Sige, yung kumpanyang bibili sa atin. Sabi nila, yung maalamat na, misteryosong bilyonaryo. Ano? Yung ibig mong sabihin yung number 1 sa Forbes list. Eksakto. Congratulations, young Master Yang. Ha, talagang nasa panig ko ang langit. Basta't makakapit lang ako, sa buntot ng malaking tao na iyon. Ako, si Yang Zikai, ay tataas sa tuktok. Tama, kapag nangyari iyon, ang pagdurog kay Fang Chen ay magiging parang pagpisil ng langgam. At ang pagkuha kay Nana ay magiging parang pagkuha ng candy sa isang bata. Ha. Fang Chen, paano mo nalaman na 10 piso lang ang presyo ni Amy mo? Ay naku. Ay naku. Ang sama mo talaga, nawala na ang ayos ng makeup ko. Narinig ko. Narinig? Ay.
Noong nagtatrabaho ako sa art exhibition, narinig kong sinabi ni Moye sa mga tauhan niya na $10 lang ang bentahan niya ng painting na ito. Kaya pala. Fang Chen, ang galing mo. Lao Yi, napakadaling lokohin ng anak natin. Pero itong si Fang Chen ay talagang mahilig sa ganitong klaseng bagay. Hahaha, ang mga kakatwa ng mayayaman ay talagang kakaiba. Fang Chen, bakit ba siya nagpapanggap na mahirap ng walang dahilan? Fang Chen, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Kapag tinanggap ka na ng mga magulang ko, iuwi na kita. Ang mga magulang mo, Lene, ay hindi na makapaghintay na ipakasal ka sa akin ngayon din. Sige, mauna na ako. Halikan mo ako. Anong ginagawa mo? Walang tao sa paligid. Pupunta ka ba? Tumigil ka. Sino ka? Huwag kang makialam. Umalis ka. Kuya, bakit ka umuwi nang hindi mo man lang ako sinabihan? Kuya. Anong klaseng kuya ito? Yung si Liu Rong ay talagang hindi nagsinungaling sa akin. Nana, kung hindi ako umuwi ng maaga, ikaw ay madadala na nang walang kwentang ito sa sirang bisikleta at tatakas kasama siya. Oh. Manong. Hello. Umalis ka dyan. Sino ang manong mo? Kuya, muntik ko nang makalimutang ipakilala kayo. Ito ang boyfriend ko, si Fang Chen. Fang Chen, ito naman ang kuya ko. Bienan, kumusta? Uulitin ko, umalis ka. Hindi kita biyenan. Mukhang matigas ang ulo nitong manugang na ito. Nana, ang pagpapakasal ninyong dalawa, ayoko dyan. Kuya, huwag ka namang ganyan. Nana, kilala mo ba talaga siya? Ha? Alam mo ba ang pinanggalingan niya? Tapos magkakasama lang kayo? Naglalambingan? Marami na akong nakilalang lalaking tulad niya. Gusto mo lang makisakay sa isang mayaman at magandang babae. Tapos aakyat ka sa tuktok, di ba? Makinig ka sa akin. Hanggat nandito ako, si He Chengkang. Huwag kang umasa. Kuya, hindi ganoon si Fang Chen. Hindi siya yung taong sinasabi mo. Nana, paano mo nalaman na hindi siya? Ganoon klaseng tao? Tingnan mo siya. Mukhang iskandaloso ang tingin. At mula ulo hanggang paa, amoy hirap. Sa tingin ko gusto ka lang niyang lokohin para sa pera at pabor. Manugang, mali ka dyan. Hindi ko kailanman niloko si Nana para sa pera. Tama. Tunay ang pagmamahalan namin ni Fang Chen. Basta't makakasama ko lang, si Nana. Kahit nautusan mo akong magmaneho ng mamahaling kotse at tumira sa mansyon, gagawin ko. Fang Chen, ang sweet mo. Nangangarap ka. Kuya, huwag kang makialam sa buhay ko. Desidido na ako. Makikipag-isa ako kay Fang Chen. Kahit na wala siyang anuman, meron ako. Hindi ko kailangan na siya ay mayaman o may bahay o kotse. Nana, ang sweet mo. Sige. Nana, kung ipipilit mong makasama siya, hindi naman imposible. Maliban na lang kung malampasan niya ang aking 3 pagsubok. Fang Chen, handa ka ba? Siyempre, handa ako. Basta't makakasama ko lang, si Nana. Kahit na ipatong mo ako sa apoy, hindi ako mag-atubili. Mabuti. Sinabi mo yan. He Xiao, nakita mo yun, di ba? Kung hindi ka bumalik, Nana ay malapit nang makuha ng mahirap na to. Fang Chen, kung gusto mong pakasalan ng kapatid kong babae, una, dapat mo munang lampasan ako. Fang Chen, tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Ano tong tungkol dito? Hinahamon kita sa isang laban. Kaya kung tinalo kita, hindi ka nahahadlang sa akin at sa kapatid mo? Ikaw, gusto mong talunin si He Xiao. Nagbibiro ka ba? Si He Xiao ay 2 beses na kampiyon sa fencing, kahit na isang pambansang kampiyon. Isang tol-una na tulad mo ay hindi pa man lang nakahawak ng espada, at sa tingin mo matatalo mo si He Xiao? Bakit kayo nandito kahit saan? Kung wala kayong ibang magawa, magpulot kayo ng basura. Hindi ako ang pambansang kampiyon. Pangalawa lang ako sa bansa. Kampiyon. Sino ka ba talaga?
Fang Chen, bilang isang lalaki, kailangan mong magkaroon ng kakayahan na protektahan ang kapatid ko. Siyempre, kung hindi ka maglakas loob, pwede kang sumuko ngayon din. Bakit hindi ako maglalakas loob? Gago ka. Kuya, hindi ito patas. Si Fang Chen ay hindi pa nakahawak ng espada sa fencing. Ang paglaban ng ganito ay talagang hindi patas. Anong hindi patas dito? Gago ka, huwag mong sabihing inaapi kita. Gamitin mo lang yang espada sa kamay mo, para tamaan ako, kahit saan 10 beses. Ituturing kong panalo mo yun. Huwag mong sabihing inaapi kita. Ganito na lang, 3 beses mo lang akong tamaan. Ituturing kong panalo mo yon. Anong sinabi mo? Narinig ko ba yun ng tama? Ha? Binibigyan mo ng pagkakataon si Jihi. Pambansang kampyon si Jihi. Hindi niya kailangan ng awa mo. TSK. Fang Chen, huwag kang magbiro. Magaling talaga sa fencing ang kuya ko. Hindi ako nagbibiro. Magaling din naman ako. Ikaw, magaling din naman ako. Hoy, ang esport na ito, kaya mo bang bayaran yan? Mahirap ka? Ang espadang ito, unang beses mo lang ba yan na hawakan? Sige. Dahil ikaw ang nagpakiusap, pagbibigyan kita. Tingnan ninyo, ang number 1 na manlalaban ng espada sa Nancheng, ay makikipagtagisa na sa isang tao. Sino ang may lakas ng loob na hamanin si Jihi? Siya ang kampyon ng Nancheng. Fang Chen, good luck. Anong ipagpupuri mo? Sigurado ako, ni hindi siya makakasaling, kahit isang hibla ng damit ni Jihi. Tayo, maghintay na lang tayo at panoorin siyang mapahiya. Handa. Simulan. Hahaha, parang, takot na pagungyang lalaking yan. Umiwas lang ng umiwas. Isang punto. 1 punto yan. Batang hamak ka, naghahanap ka ng gulo. Yeah. Malamang nagpabeya si Jihi. Matalino yung bata. Walang teknikang ginagawa sa paglaban. Sumusuntok lang ng basta-basta. Pero napakalakas ng depensa niya. Ang mga atake ni Jihi ay lahat nahaharangan. Paano ito nangyari? Hindi ko pa rin siya mapatamba. 2 puntos. Sino yung lalaking yon? Ang galing niya. Nakikipag-spar siya sa champion, at kaya niyang makipagsabayan. Paano nangyari to? Posible kaya, nag-training na siya dati. Sige, Fang Chen. Diyos ko, siyam na tama. Anong nangyayari kay Young Master He ngayon? Hindi niya ipinapakita ang tunay niyang lakas. Sinusundan-sundan lang siya. Array. Panalo sa kanan. Yes. Fang Chen, ang galing mo. Nanalo ka. Young Master He, paano siya natalo? Malamang maliit niya yon. Grabe, di ka panipaniwala. Yung galaw ng paa niya, yung mga teknik niya, talagang bagbog sarado. Posible kaya, nag-training na to dati? Imposible, sa estado niya sa buhay. Paano siya nakapag-training dati? Unang beses ko rin. Parang simple lang. Hindi naman ganun kahirap. Fang Chen, unang beses mo, at ganyan nakagaling ka agad. Ang galing. Imposible. Walang ganyan kagaling sa unang subok. Imposible yun. Sabihin mo sa akin. Sino ka ba talaga? Ay naku, ako ang bayaw mo. To, Ikaw. haha. Kuya, o di ba? Sabi ko sa'yo, ang galing ni Fang Chen. Kaya ngayon, hindi ka natututol. Sa aming dalawa, di ba? Hindi pa ako kumbinsido. Unang pagsubok pa lang ito. Fang Chen, papasa ka muna sa una. May konting kagalingan ka, kaya mong protektahan ang kapatid ko. Pero para sa pangalawang pagsubok, gusto kitang hamanin sa karera ng kabayo. Para patunayan ang iyong tapang. Sa pagkakataong ito, talagang matatalo siya. Ginoong He, ang kabayo ninyo. Wow! Ito ang kabayong pangkarerang Semei. Sabi nila, ito ang pinakamabilis sa South District, isang purebred. Nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Nanalo na ito, ng maraming karera para kay Ginoong He.
Fang Chen. Nangangahas ka? Bakit hindi ako manghahas? Para kay Nana, gagawin ko ang lahat. PFFT. Ginoong He, binibigyan mo siya ng masyadong mataas na pagtingin. Huwag ng karera, mahihirapan lang siyang sumakay sa kabayo. Sigurado ako, hindi pa siya nakasakay sa kabayo dati. Kung wala kang kabayo, pwede kitang pautangin. Hindi na kailangan. May sarili akong kabayo. Fang Chen, kailan ka pa nagkaroon ng kabayo? Huwag kang magmayabang. May kabayo ka? Kung makakapagpakita ka ng kabayo, hahayaan kitang sumakay palabas dito. Sandali. Tumawag lang ako. Tumatawag. Hoy, Afiu. Yung kabayong akalteke na ibinigay mo sa akin sa Dubai noong nakaraan, nasaan na? Kahit nasaan ka man, dalhin mo ito sa akin. Sa karerahan na yun din, bilisan mo. CJ. Nana, matagal na. Nasaan siya? Hindi ko rin alam. Sabi niya, darating siya sakay ng kabayo. Oh, ano ba? Sigurado ako, natatakot lang siyang magpakita. At may kabayo siya, katawa-tawa. Tama, Nana. Hoy, nakikita mo na, ang lalaki, puro salita lang. Nana, bigyan ko siya ng 1 minuto pa. Kapag hindi siya dumating, dapat sumama ka sa akin ngayon. Simula ngayon, hindi mo na siya makikita. Kapatid. Fang Chen, nasaan ka? Ginoong He, hindi na kailangang maghintay pa, matagal na. Kung darating siya, narito na siya ngayon. Alam mo ang iniisip ko? Malamang, natakot siya, at tumakbo. Nana, nakikita mo na, takot siya. Sumama ka sa akin ngayon. Kapatid, hindi ganoon ang Fang Chen. May nangyari siguro, kaya nga nahuli siya. Naniniwala ako sa kanya. Darating siya. Matagal na. Kung darating siya, narito na siya ngayon. Oo, uwi na tayo. Tara, umalis na tayo. Hindi ako aalis. Bakit ka ba matigas ang ulo? Pakawalan mo siya. Ano? Paano ito nangyari? Nakita mo, alam kong darating siya. Fang Chen, ang gwapo mo. Naabala ako sa daan. Pasensya na, hindi ako nahuli, di ba? Hindi ko alam kung saan mo. Nakuha ang mukhang kawawa nitong kabayo. Pero hayaan mo, sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng kabayo ay pwede sa karera. Eksakto. Ang kabayo ni Hishao ay thoroughbred. Hindi tulad ng mong halo-halo. Tama na ang salita. Magkarera tayo para malaman. Sige. Ibibigay ko ang gusto mo. Fang Chen, kaya mo yan. Hishao, kaya mo yan. Talunin mo siya. Haya. Haya, Huwag mong sabihin na binubuli kita. Bigyan kita ng 3 segundong head start. ganito kaya. Bigyan kita ng 30 metrong head start. PFFT. Ano ang sinabi mo? Sigurado kang binibigyan mo asterisk ako. Ito ay karera ng kabayo. Kailangan ng skill ng rider at ang bilis ng kabayo para magtulungan. Hindi ito fencing, kung saan pwede kang basta-basta. Sigurado ako. Gusto niyang mamatay. Hishao, binibigyan mo siya ng sobrang credit. Sa kabayo at skill, malayo siya sa'yo. Oo, Hishao. Bakit mo pa siya kinakausap? Rider, sa pinakamaganda, siya ay delivery boy sa kabayo. Ha ha ha. Hindi ka mali. Noong nagde-deliver ako ng pagkain, medyo mabilis ako. PFFT. Sa pagkakataon ito, gagawa ako para malaman mo ang kaya kong gawin. Handa. Kaya, Hishao, sige, sige, sige. Hishao. Fang Chen, abangan mo. hoy, ano ang problema ng kabayo mo? Hindi makagalaw? Hindi afford pa kainin ng high. PFFT. Haya, Hiyaw. CJ, Fang Chen. Hiyaw. 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 Ay, Paano ito nangyari? Ang bilis ng kabayong yon. may iniinom yung kabayo. CJ, Fang Chen, lampasan mo siya. Abangan mo siya. Hiyaw. Hiyaw. Imposible. Ang purong lahi kong kabayo. Paano ito? Natalo ng isang halong kabayo? Hiyaw. Hiyaw. Hoy, Yes, Naku po. Ginoong He. Ito, paano ka natalo? Paano? Fang Chen, ang galing-galing mo. Kailan ka natutong sumakay? noong bata pa ako, nag-aalaga ako ng baka, tupa, at kabayo sa amin. Sa mga libreng oras ko, mahilig akong sumakay-sakay ng konti.
Matagal na rin mula nang huli akong sumakay. Medyo kalawangin na ako ngayon. Haha, Saan galing yung kabayong? Yon, itong kabayo. Hiniram ko lang to sa kaibigan. Kaya, hindi masama, di ba? ang galing talaga. Anong sinabi mo? Nagsasakay ka ng kabayo. Noong bata ka pa? Ha? Ginoong He, ayos ka lang ba? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yun na yun. Yun na talaga yun. Anong talaga? Ginoong He, yung halong kabayong yun. Anong magaling doon? Hindi yun halong kabayo. Dapat ay purong lahi, akhal teke. Ano? Isang akhal teke. Tama, siguradong sigurado ako. Para magkaroon ng ganoong bilis, ang tibay nito, ang balahibo, ang mga litid. Ito ay talagang isang purong lahing akhal teke. Paano nagkaroon si Fang Chen ng Akhal Teke? Hindi ba't sabi niya, halo-halong lahi lang ito, na hiniram niya sa kaibigan? Ang halaga ng isang akhal teke ay hindi matatantya, napakabihira nila. Fang Chen, magpresyo ka. Ang kabayong ito, bibilhin ko. Hindi ito ipinagbibili. Ano? Ibibigay ko ito sa'yo. Ano ang sinabi mo? Kung nagustuhan ng magiging manugang ko. Parang pamilya na rin tayo. Kung gusto mo, ibibigay ko ito sa'yo. Seryoso ka ba? Alam mo ba, kung magkano ang halaga ng kabayong ito? Mga 30 milyon man lang. Magkano? 30 milyon. Ganoon ba kamahal ang kabayo? Fang Chen, napakamahal ng regalong ito. Hoy, hindi naman ganoon kamahal gaya ng sabi ng kuya mo. Ang kabayong ito ay ordinaryong kabayo lang. Pero, ang kuya mo ay parang kuya ko rin, di ba? Fang Chen, ang bait mo sa akin. Teka, sinusuhulan mo ako. Hindi pwede. Tama si Ginoong He. Dapat mong pitang na nito sa eksperto. Huwag kang magpaloko sa kanya. Akala mo ba makakapalit ka ng kapatid ko sa isang kabayo? Nangangarap ka. Kung ayaw mo, Edward, Hoy, hindi ko sinabing ayaw ko. Magpresyo ka. Bibilhin ko ang kabayong ito. 30 milyon. Ano? Sobra naman ang hinihingi mo. Nagtaas ka ng presyo. Iyon ang presyong sinabi mo. Ang sinabi ko lang ay, ang isang akhal teke ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Pero ang kabayo mong ito ay hindi pa napatunayan. Paano ko malalaman kung tunay nga ito? Bukod pa riyan, ang ating 3 round na hamon ay hindi pa tapos. Ang huling round. Kung matatalo ulit ako sa'yo, hindi lang kita papayag ang pakasalan ng kapatid ko. Mula noon, magiging magkapatid na tayo sa dugo. Kuya, para sa ikatlong round na ito, hindi mo kaya ang bilyar, di ba? Tama. Fang Chen, yung unang 2 round, swertihan lang sa unang 2 round. Pero pagdating sa bilyar, pambansang kampyon si Ginoong He. Hindi ako naniniwalang mananalo ka rito. Fang Chen, ang payo ko sa'yo ay sumuko ka na lang ngayon. Kuya, halatang halata na pinapahirapan mo si Fang Chen. Paano naging pagpapahirap sa kanya to? Ang bilyar ay pangunahing kasanayang panlipunan para sa mga tulad namin. Kung hindi man lang niya, kaya to napatutunayan na siya ay hindi kapareho ng antas namin. Kung gayon, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Walang problema. Tinatanggap ko ang hamon mo. Fang Chen, ikaw, Huwag kang mag-alala. Tara na. Fang Chen, ni hindi mo pa nga, nahawakan ng Teiko. Paano ka ng ahas na hamanin, ang isang tulad ni Ginoong He, isang pambansang kampyon? Fang Chen, isang talunan na tulad mo. Ang manggahas na makipagkumpetensya kay Ginoong He ay naghahanap lang ng gulo. Ginoong He, kuya, sobra na to. Halatang pinipilit mo siya sa imposible. Fang Chen, wag na tayong maglaro. Umalis na tayo. Hoy. Hindi pa nga nagsisimula ang laro. Lalaban ako. Sige. Tatanggapin ko ang hamon mo. Fang Chen, ang kapatid ko ay kampiyon ng bansa. Sinusubukan lang niyang hiyain ka. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Para sa'yo, haharapin ko pa ang kampiyon ng mundo. Gagawin ko ang lahat. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang kalaban mo? Kampyon. Siya ng bansa. Fang Chen, sino ka ba? Ngayon, talunin kita ng patas. Wow, nakita mo yun. Yan ang tunay na galing.
Karapat-dapat nga sa isang kampyon ng bansa. Ginoong Di. Kampiyon ka nga talaga ng bansa. Si Fang Chen, 8 na lang ang natitirang bola. Ngayon, tingnan natin kung mananalo ka. Relax, talo na yan sigurado. Isang talunan na hindi man lang, nahawakan ng Keiko. Maghahamon sa kampyon ng bansa, gusto niyang mamatay. Fang Chen, baka dapat kanselahin na lang natin ito. Wala nang paraan para manalo. Fang Chen, pwede ka pang umatras ngayon. Umatras? Bakit ako atras? Dahil isang basura tulad mo, hindi ka kailanman mananalo. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang laro. Sa round na ito, tingnan natin kung paano mo ako talunin. Ano? Paano ito nangyari? Ngayon, turno ko na. Fang Chen, ang galing mo. Paano niya alam yun? Swertihan lang yun. Hindi. Fang Chen, Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi ninyo na isa siyang talunan na hindi man lang nahawakan? Ang isang Teiko? Mr. He. Fang Chen. Huwag masyadong magsaya. Hindi pa nahuhulog ang Black 8. Tama, sa ganitong pagkakaayos, imposibleng magawa niya yun. Oo, Mr. He. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na matatalo siya. Kahit na hindi pa ako nakahawak ng tako. Pero, napakadali nito. Kahit sino na may kamay ay kayang gawin. Nana, kung mahuhulog ko yung itim na bola, ako ang mananalo, di ba? kaya mo yan. Ang kampyon ng bansa ay natalo. Nanalo tayo. Ang galing mo, Fang Chen. Ang kampyon ng bansa natalo. Imposible yan. Paano matatalo ng isang diman lang, nakahawak ng Teiko? Ang kampyon ng bansa? Ang dali lang. Nanalo ako ng di man lang nagsikap. Kuya, napanalunan niya lahat ng 3 hamon. Pumasa siya sa lahat. Kaya ngayon, hindi ka natututol, di ba? Anong ginagawa mo? Hindi ka naman atras, di ba? Fang Chen. Mag-usap tayo. Bayaw. Anong gusto mong itanong? Itanong mo lang. Nakatitig ka sa akin. Ako. Natatakot ako. Marunong ka ng fencing. Natutunan ko yan noong bata pa ako. Ako ang kampiyon ng Nancheng. Anong sinabi mo? Ikaw ang Grand Champion ng Nancheng? Tama. Ang taong tumalo sa'yo noon ay ako. Paano naman yung karera ng kabayo? Yung kabayong yun. Yung kabayong yon ay tunay na purong lahing akalteke. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. At yung bilyar. Kahit magsimula kang maglaro, mula pa sa sinapupunan, hindi mo ako matatalo, dahil ako ang kampiyon ng bansa. Bilyar. Isang teknik lang ang ginamit ko. Ano? Mabisa ang lakas ng loob. Minsan ang swerte ay bahagi ng kasanayan. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Huwag mong subukan. Sobra ka na. Akala mo ba tanga ako? Tingnan mo. Tingnan mo. Nag-init na naman ulo mo. Sige. Hindi ako nag-iinit. Upo muna ako at kausapin kita. O sige. Ang mga proyektong ito, hindi para sa ordinaryong tao. Kaya, malinaw na, hindi ka mahirap. Tama ba? Hindi ko naman sinabing mahirap ako. Okay.
Okay. Mukhang malalim ang pagkakubli mo. Pero nahalungkat ko pa rin ang totoong kulay mo. Lahat ng ito. Ako ang nagsabi sa'yo. Kaya, may balak ka palang lumapit sa kapatid ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Kuya, wala akong balak. Ang nararamdaman ko para kay Nana ay totoo. Katarantaduhan. Akala mo talaga tanga ako, ano? Sa tingin ko, wala kang itsura ng galing sa kanal, isang hamak, magsalita ka. Sino ka talaga? Dahil nalaman mo na, ititigil ko na ang pagpapanggap. Sa totoo lang, ako. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Ano? Manong. Hayaan niyo akong magpakilala muli. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Fang Chen. Ano? Siya. Siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Paano nangyari yun? Hindi ba't isa lang siyang dukhang walang kwenta? Ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Hindi mo pa rin sasabihin sa akin ang totoo? Sasabihin mo ba? Akala mo ba dahil lang dito, wala na akong magagawa sa'yo? Manong. Ako nga talaga ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sige. Kung ikaw nga ang pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi ko lang papayagan na pakasalan ka ng kapatid ko. Magiging anak pa kita. Huwag. Hindi na kailangan yan. Hindi ko na kailangan ng isa pang anak. Sige, maaari ko na ngayong makatwirang hinalon na bawat salitang sinasabi mo ay kasinungalingan. Kung gayon ito ay totoo, di ba? Ang tao ng fencing ng Southern City, Grand Champion. Hello. Napatunayan na po ni Young Master Yi. Ang kabayong yun ay tunay nga na, isang Akalteke horse. Nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Ano? Nanay, tatay, anong ginagawa niyo dito? Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo dito? Ayos ka lang ba, Fang Chen? Ang payat mo na. Nasasaktan ako nang makita kang ganyan. Nanay, tatay. Sandali, ako ang anak ninyo, di ba? Hindi, tingnan mo ako, tingnan mo ako. Ayos lang, nanay at tatay. Huwag kayong mag-alala. Mabuti, basta't ayos ka lang, makakapagpahinga na ako ng maayos. Kaya pala ang galing-galing mo. Kaya ikaw pala ang anak sa labas ng mga magulang ko. Gagaw ka. Anong sinabi mo? Hindi pa nga namin naayos ang usapan natin. Maayos naman ang buhay mo sa abroad. Tapos bigla ka na lang umuwi nang walang paabi. Sinong nagsabi sa'yo na umuwi? Pagdating mo pa lang dito, nagdulot ka na ng problema sa amin. Nanay, wala akong ginawang problema. Nanay, mali ba ako? Parang siya ang tunay na anak ninyo, di ba? Gagaw ka. Paano ako nagkaroon ng isang tanggang tulad mo? Tatay, sinuntok mo ako? Hindi mo pa ako nasasaktan dati. Kung hindi lang kita anak, ngayon pa lang, patay ka na sa akin. Tatay, bakit? Sino ba talaga siya? Hindi mo pa ba maintindihan? Siya ang matagal nang nawawalang. Kapatid mo. Bayaw mo siya. Oy, pare. Hindi masama. Sandali lang. Nanay, tatay. Talagang papayag kayo. Napakasal ang kapatid natin sa kanya. Tama. Nanay, tatay. Ni hindi mo alam kung sino siya. Hindi mo alam ang pinagmulan niya. Alam namin. Siya. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Ano? Ang pinakamayaman sa buong mundo? Kaya. Totoo nga, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Kaya ibig sabihin, yung suit na nagkakahalagang $1 million na suot niya noon, at pagiging guest of honor ni Mr. Mo. Lahat iyon ay totoo. Bakit? Bakit si Hinana palagi nakakakilala sa mayayaman? Kung sana, ako ang napili niya imbes na Nana, kung ako ang napili. Napakaswerte sana. Wrong nga. Tapos na ang laro ng lalaki. Nandito ang mga magulang ni Nana. Talagang tatutol sila dito. Paano ko siya maaga sa Nana? Kuya.
Sabi ko nga, isa kang tunay na lalaki. Gwapo at may talento. Napakakisig. Napakapalad ko, na maging kuya ko. Kuya, ano nang nangyayari dito? Nana, bago ang lahat ng ito. Kasalanan ko ang lahat bilang kuya mo. Simula ngayon, pamilya na tayo. Wala nang makakapigil sa kasal ninyo. Kuya, payag ka na. Siyempre, payag ako. Tingnan mo. Saan pa ako makakahanap ng ganyang kagandang bayaw? Tingnan mo si Fang Chen. Guwapo, napakatalino. At nakapasa pa siya sa 3 pagsubok na ibinigay ko. Parang espesyal na ginawa para sa'yo. Sakto na sakto. Ang perpektong asawa. Kuya, hindi naman ganyan ang sinabi mo dati. Di dati. Mga maliliit na pagsubok lang. Iyon. Di ba? Pumasa naman si Fang Chen, hindi ba? Ibig sabihin, magaling ang taste ng nana natin. Kung hindi lang ako lalaki, makikipagagawan ako sa'yo. Hindi na kailangan yan. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba tama? Kung hindi lang ako maagang nag-asawa. Nana, payag na kaming lahat sa kasal mo kay Fang Chen. Oo. Heto ang household register mo. Kumuha na kayo ng marriage license. Teka. Ano ba ang nangyayari? Binigyan ba kayong lahat ni Fang Chen ng droga, Young Master He? Huwag ninyong gawin ito. Ang lalaking yun ay isang palaboy na walang-wala. Manahimik ka. Usapang pamilya ng mga hito. Wala kang karapatan bilang isang dayuhan na makialam. Naiintindihan mo? Eksakto. Mga gwardya. Itaboy ninyo ang batang ito. Bigyan ninyo siya ng 80 hampas. Dalhin ninyo siya. Young Master He, tulungan ninyo ako. Young Master He, alam kong nagkamali ako. Ngayon, wala nang tutol. Wala. Kung gayon, tapos na ang usapin. Nana, ikaw at si Fang Chen, kumuha na kayo ng lisensya. Tutol ako. Ano ang sinabi mo? Ayaw mo? Ang buong pamilya natin ay sumasang-ayon. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Tama, Liurong. Ikaw lang ay kaibigan lang ni Nana. Wala kang pakialam dito. Eksakto. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Magpapakasal kami ni Nana. Ano ang kinalaman mo? Wrong. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ipinahihiwatig mo? Nana, hindi ako tumutol sa pagiging magkasama ninyong dalawa. Pero, ang pagpapakasal ay seryosong bagay. Hindi ito dapat basta-basta lang. Kahit na ang pamilya mo ay nagbigay ng kanilang pag-aproba. Pero, hindi ba totoo na ang pamilya ni Fang Chen, hindi mo pa sila nakilala? Sa huli, kung kayong dalawa ay magpapakasal, ang pamilya ni Fang Chen, hindi mo maaaring, hindi kahit minsan makilala sila, tama? Magandang punto iyan. Fang Chen, hindi mo pa ako ipinakilala sa mga magulang mo. May punto siya. Parang kami ay hindi napansin iyon. Well, Fang Chen, kailan magiging maginhawa? Para magkaroon ng oras, para makilala namin ang mga magulang mo, at pag-usapan ang mga paghahanda para sa kasal. Well, May problema ba? syempre. Ayos lang. Paano kaya ito? Fang Chen, may charity gala ngayong gabi. Imbitahan mo ang mga magulang mo. Ako ang magpapakain sa kanila. Makikilala natin sila ngayong gabi. Ayos ba? Hindi naman hindi ayos. Tapos na. CJ, Young Master, hindi maganda ang ideyang ito. bakit hindi? Kailangan mong tumulong. Kung malaman ng mga magulang ko ang tungkol dito, kung malaman ng mga magulang ko, walang paraan para itago ito. Gusto mo magpanggap ako bilang tatay mo? Ito, kung malaman ng Master, makikita ko pa ba ang pagiging matanda? Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Tandaan mong dalhin ang asawa mo. Pag-usapan niyo ang mga istorya. Siguraduhin mong hindi magkakamali sa kahit anong paraan. Sino na yon? Nasaan ang lahat? Nandito ako. Nasaan si Nana? Wala si Nana dito.
Ako lang. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Fang Chen. Sa totoo lang, Sa totoo lang, dati, ayoko na makasama mo si Nana. May dahilan. Anong dahilan? Kasi, gusto kita. Ano bang gusto mo sa akin? Hindi ba ako pwedeng magbago? Ako, gusto ko ang talento mo. Gusto ko ang ugali mo. Ay, gusto na gusto talaga kita. Basta gusto mong makasama ako. Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Magnanakaw ng boyfriend ng best friend mo. Array. Ay, mga lalaki, alam mo na. Lahat sila nandaraya. At, okay lang sa akin. Maging kabit. Wala akong pera. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Gusto ko talagang gusto ko ang talento mo, ang ugali mo. Hindi ba ako maganda? Ang kayang gawin ni Nana, kaya ko rin. Ang hindi kayang gawin ni Nana, kaya ko rin gawin. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, sa atin lang ito. Hindi ko hahayaan. Malaman ni Nana, okay. Tapos ka na? Tapos na ako. Ngayon, ako. Pwede na ba akong pumasok? Paalam, ina. Ikaw. Fang Chen. Sino itong yung master? Isang babae na nakakaalam ng aking tunay na pagkatao. Dapat ko ba siyang alagaan? Hindi. Naglakas loob siyang hanapin ako. Ibig sabihin, hindi niya sasabihin kay Nana ang tungkol sa aking tunay na pagkatao. Isang babae ng kanyang kalibre. Marami na ang nakita ng ating young master na ganyan. Ano ba ang sobrang galing kay Hinana? Hinana, maghintay ka lang. Kung hindi ko siya makakamtan, hindi mo rin siya makakamtan. Mr. Chen, sa pagkakataong ito, pagbalik mo, itinakda ka ng Huafang Group bilang pinuno ng Southern District. Sa pamumuno mo sa Tianai Group, ang hinaharap ay walang hanggan. Kumusta na ang trabahong ipinagawa ko sa iyo? Ayon sa pag-usad? Mr. Chen, may kaunting problema. Si MS, ay nagkagusto sa isang mahirap na lalaki. Ano? Pero huwag kang mag-alala, sir. Walang-wala ang lalaking iyon. Sa iyo. Oo. Nagsiyasat na ako. Ang tonight's business, big charity gala. Isasama siya ni MS bilang kanyang date. Gusto kong makita kung sino nga maglakas loob na hawakan ng babaeng gusto ko. Narinig ko na ang pangunahing backer ng charity galang ito ay ang Huafang Group. Tama, narinig ko ngayon, para magkaroon ng momentum, para sa bagong top person, sa Nancheng, si Chen Tinli. Ang galing ni Chen Tinli, napakabata pa niya, pero naging top person na siya ng Huafang Group sa Nancheng. Sigurado ako, sa lalong madaling panahon, siya na ang pinakamayaman sa Nancheng. Sino mang mapang asawa siya, ay napakaswerte. Kung magpapakita man yung lalaking yun ngayong gabi, sisiguraduhin nating mapapahiya siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Yang. May, espesyal na inihanda si Mr. Chen ngayong gabi, na walang babaeng makakatanggi. Magpapakasal siya, kay Nana sa harap ng lahat. Pagkatapos, pwedeng-pwede na tayong umupo, at panoorin si Fang Chen na mapahiya. Wrong. Ano ng problema? Okay lang ako. Gusto kong malaman kung bakit ayaw mong tumigil sa pagsasama kay Fang Chen. Kasi nakakatawa siya at may charm. Yung paraan niyang magsalita, laging nakakagaan ng loob ko. At marami siyang karanasan. Kapag kausap ko siya, laging nabubuhay ang imahinasyon ko. Pakiramdam ko lang, marami na siyang pinagdaanan. Siyempre naman, lahat na yata'y naranasan niya. Pinakamayaman ba siya sa mundo? Anong hindi pa niya naranasan? Pero hindi ka pwedeng magpaloko sa pag-ibig. Paano kung niloloko ka lang niya? Hindi naman siguro. Alam ni Fang Chen na ayaw kong niloloko at ipinangako niya sa akin na hindi niya ako lolokohin. Hindi ka niya lolokohin. Pinapaloko ka na nga ng lahat ng tao. Nandito na si Fang Chen. Oy, alam mo ba? Yung suot mo, ang ganda para sa galing sa tindera sa bangketa. Siyempre naman, hindi ko naman hahayaang mapahiya ka, di ba? Galing sa tindera sa bangkita. Ito ay espesyal na, ipinagawa para sa kanya ni Luis. Limited edition ito. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 3 milyong dolyar. At akala mo galing sa bangkita. Nasaan ang mga magulang mo? Oh, malapit na silang dumating. Nana, anong pagkakataon? Bakit kayo laging nandito?
Ako nga, may sasabihin ako tungkol sa'yo. Ikaw, isang lalaking ganito na kalaki. Sa koneksyon ni Nana umasa buong araw, para makisali sa high society namin. Nakakadiri, di ba, Mr. Yang? Bakit ka nag-aaksaya ng hininga sa kanya? Ay, oo nga. Nana, ngayon, sinabihan ako ni Mr. Chen na personal na, lumabas at salubungin ka. Tara na sa loob. Chen, Mr. Tinley, bakit siya nandito? hindi pwedeng wala siya. Itong charity gala ngayong gabi, ay personal niyang inorganisa. Siya ang host. Hindi ba ang Huafang Group ang nag-host? Ang grupo ko, kailan pa nagsimulang mag-host ng ganitong charity event? Bakit hindi ko alam? Hindi ka updated. Si Mr. Chen ay opisyal ng pumalit bilang pinuno ng Southern City branch ng Huafang Group. Pinuno ng Southern City. Bakit hindi ko alam? Fan Chen. Dad, Anak, Mom, anong ginagawa mo rito? Nandito kami para makita ang aming manugang. oo, nasaan ang aming manugang? Nasaan siya? Bilisan mo at ipakilala siya. Posible bang ito ang chairman at chairwoman ng Huafang Group na nasa likod ng mga pangyayari? Hello, tito at tita. Wrong nga, bakit ka nagpapakita ng paggalang sa mga taong galing sa probinsya? Ito, ang aming manugang. Medyo simple ang itsura niya, di ba? Pero hindi ba sinabi ni Fufang na siya ay maganda at kagandahan ng buwan? Bakit hindi siya ganito? Ano ang nangyayari sa'yo? Young master, ako, hindi ko napigilan. Nalaman ng old master, sa isang lugar, at dumating agad. Hindi niya pinayagan akong sabihin sa'yo, o kung hindi, tatahimik ako. Maghintay ka. Hindi ka mamamatay ng natural. Nanay, tatay. Ito ang tunay kong girlfriend. Sige. Mukha siyang napakaginhawa at eleganteng babae. Maganda talaga ang panlasa ng anak natin. Ikaw si Nana, di ba? Eh? May inihanda si tita para sa'yo. Isang munting regalo. Huwag. Napakamahal nito, tita. Bakit ka nagpapakapormal kay tita? Sa lalong madaling panahon, magiging pamilya na tayo. Isang munting handog lamang ng pagtanggap kapag pumunta ka na sa aming pamilyang pang sa hinaharap. Hoy, nanay, tatay. Huwag kayong masyadong seryoso. Huwag niyo namang takutin si Nana. Anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Mga magulang mo naman kami. Batang pasaway ka, ang tagal ko nang naghihintay, na mag-asawa ka, tapos itinatago mo pa pala sa amin. Itinatago mo ba sa amin, hanggang sa ikasal at magkaanak ka na? Ina mo pa ba ako sa paningin mo? May espesyal na sitwasyon ako rito. Balak ko sanang magpaliwanag kapag ayos na ang lahat, bago ko sabihin sa inyo. Pero kayo naman, bigla na lang pumunta ng walang paalam. Hindi ba kayo gumagawa ng gulo? Huwag kang mag-alala, batang pasaway. Ang iniisip mo. Bilang iyong ama, paano ko hindi malalaman? Hindi ka ba nagpapakamahirap para subukan siya? Kami ng nanay mo, hindi ka namin pipigilan. Tingnan mo ang suot namin ngayon. Maganda, di ba? Yung jade at puting jade bracelet na binigay mo sa akin. Hindi ba halata na yon? Ang mahal siguro ng bracelet na yun. Bakit? Bakit si Fang Chen? Ang gusto niya ay siya at hindi ako. Tandaan nyo, kung gusto nyo, maging lolo't lola na agad. Sundin lang ninyo ang sinasabi ko. Huwag kayong mag-alala. Magpapanggap lang tayong mahirap. Sino ba ang hindi kayang gawin yun? Fang Chen, ang regalong ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Mahal, sa unang tingin pa lang, may sira na ito. Anong klaseng bagay ito? At ito pa ang ibibigay mo bilang regalo? Sa unang tingin ko pa lang, alam kong, basura lang ito sa tabi-tabi. Ano ba ang alam mo? Ito ay puting jade. Tama siya, hindi ito gaanong mahalaga. Tanggapin mo na lang. Simbolo lang ito ng pagmamahal ni nanay. Eksakto. Napaka-pobre at hamak na pamilya. Anong mahalagang bagay ang maibibigay nila? Kung ganoon, tatanggapin ko na ito. Salamat po, tita. Salamat po, tito. Ang bait mo naman. Nana. Ngayon, mga magulang ni Mr. Chen ay narito rin. Sila, lahat ay galing sa Huafang Group, mga pangunahing shareholder. Kasama ang boss ng Huafang. Sa hirap at ginhawa. Kailangan mong maging alerto sa sarili mong mga mata. Huwag mong hayaang ang tinatawag na pag-ibig ay magbulag sa iyo. Ang ganitong pag-ibig na walang sustansya ay bahay na yari sa mga baraha. Eksakto. Hindi tulad ng mga magulang ng iba, nakatingin na mukhang mahirap at pangit. Kung kasama mo ang ganitong tao, sa hinaharap, kailangan mong mamuhay ng anong klaseng buhay. Nagtataka ako kung malaman mo kung sino ang dalawang ito.
Ano ang magiging reaksyon mo? Ang negosyo ko ay walang kinalaman sa iyo. Anong mga pangunahing shareholder? Mga maliliit lang sila, mga matandang empleyado lang, ganun lang. Hindi inasahan na sila ngayon, ay naging napakaabot. Eksakto. Para silang mga shareholder. Sa bandang huli, ako lang, ay tatanggal sa kanila. Tito, tita, huwag ninyo silang pansinin. Pasok muna tayo. Ang anak ko ay may magandang taste. Walang utang na loob, walang problema kapag dumating na Mr. Chen. Maraming pagkakataon para sirain ang imahe niya. Sino ang nag-imbita sa kanila? Alam ba nila kung anong klaseng okasyon ito? Tinawagan ba nila ang tagalinis? At ang gwardya. Magtrabaho na kayo. Alisin ninyo ang mga taong mababa ang uri at walang halaga. Palabasin ninyo sila. Ako ang nag-imbita sa kanila. Sino ang may lakas ng loob na kumontra? Ginang. Alam mo ba kung sino ang mga taong ito? Ito ang aking nobyo. At ang dalawang ito ay ang kanyang mga magulang. Nobyo ni Ginang. May nobyo nga pala si Ginang. Pero si Jichen, ang pangunahing, manliligaw ni Ginang. Magiging interesante ito. Oo nga, sino ba itong lalaking ito? Wala akong ideya. May lakas siya ng loob na makipagkumpetensya kay Ji-Chen para sa isang babae. Nana, hindi ko sinasadyang maging bastos, pero ang pagdadala ng mga probinsya nung ito sa handaan ay tiyak na magdudulot ng hindi kinakailangang mga hindi pagkakaunawaan. Matanda, hindi ka pa nakakapunta sa ganitong lugar, di ba? Mga basurang tulad mo mula sa ilalim ay hindi kailanman makakapasok sa ating mataas na lipunan. Hinahampas mo ako? Wala kang modo. Siyempre, hinahampas kita. Lalabanan kita. Tigil. Nandito na si Ji-Chen. Patay na to siya. Ang lakas ng loob niyang magkagulo dito. Wala siyang alam sa sasapitin niya. Ji-Chen, ito. Nana, ang tagal na nating hindi nagkita. Pasensya na, hindi kami close. Tawagin mo na lang akong Miss He. Ayokong magselos ang boyfriend ko. Nana, sino ito? Hindi close. Nana, boyfriend mo ito? Eh bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin? Boyfriend ko siya. Bakit ko siya dapat ipakilala sa'yo? Sa tingin ko, natatakot ka lang ipakilala siya. Eksakto. Hindi siya karapat-dapat ipagmalaki. Paano mo siya maipapakilala? Nana, itong boyfriend mo ay mukhang napaka hindi pamilyar. Nagtataka ako kung saan siya nagtatrabaho. Trabaho? Siya, walang trabaho lang yan. Isang walang kwentang palamunin lang yan. Nana, hindi mo kailangang humanap ng kung sinong lalaki para lang pagsisilusin ako. Alam kong, sinusubukan mo lang ako, di ba? Anong sinasabi mo? Nana, alam kong kasalanan ko ang iwan ka para mag-aral sa abroad. Nalungkot ka. Pero ngayon na-realize ko na, kaya nga ako bumalik. Ngayon, hindi na kita, pahihirapan ulit. Una sa lahat, kung mag-abroad ka man o hindi, at kung magpatuloy ka sa pag-aaral, wala akong pakialam. Pangalawa, wala tayong kahit anong relasyon, kaya hindi mo kailangang mag-ako ng responsibilidad, at hindi ako nasasaktan. Pang Chen, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Gets ko. Ang yabang mo naman, boy. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Boyfriend ko siya. Magpakumbaba ka naman pag nagsasalita. Alam kong sinasadya mo yan. Gusto mong sumuko ako, di ba? Eh, hindi ako susuko. Ano pa bang kailangan kong sabihin? Para maintindihan mo, Ang pangunahing dahilan kung bakit ako bumalik ay para sa'yo. Huwag mong sabihin. Hindi mo pa rin alam ang nararamdaman ko? hindi ko alam. Payuhan kita. Huwag kang magpakagago. Anong kinabukasan ng meron ka? Kasama ang isang tulad niya? Tama siya, Nana. Malalim ang nararamdaman ni Mr. Chen para sa'yo. Alam niyang, sinadya mong hanapin tong lalaking to para guluhin siya. Pero sa puso mo, mahalaga pa rin sa'yo si Mr. Chen, di ba? Rongrong, anong sinasabi mo? Kung si Nana He ay iwan si Fang Chen, edi may pag-asa ako, di ba? Nana, kahit matalik mong kaibigan, ganyan ang sinasabi. Aminin mo na. Sa puso mo, may nararamdaman ka para sa akin, di ba? Wala sa inyong naniniwala sa akin, ganun ba? Gusto ko talaga ang anak na babae niya. Hindi lang siya matapang at malikhain. Maganda rin ang ugali niya. Kaya mukhang,
hindi na malayo ang pagkakaroon ng apo. Tumahimik kayong dalawa. Oh, nakita mo? Naniniwala ka na sa akin. Nana, huwag kang magpakatalino. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Paano mo nalaman na walang kinabukasan kami? May pera ka ba? Mapapasaya mo ba si Nana? Paano mo nalaman na wala akong pera? Tignan mo ang sarili mo, mukhang kahabag-habag. Gaano karaming pera ang meron ka? Mr. Chen, siya, meron lang 100. Libo? Hindi libo. Kaya hindi libo, 100 piso lang. Kahit wala akong pera. Pero, ang girlfriend ko ay si Nana. Nana, kung kasama mo siya, papayag ba ang pamilya mo? Tama, hindi papayag ang pamilya He. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na hindi papayag ang pamilya niya? Dahil, hindi ka kapareho ng level namin. Hindi bagay. Nakakatawa ang sinabi mo. Kabaliktaran talaga, ang pamilya niya ay lubos na sumasang-ayon. Sumasang-ayon, kung papayag ang pamilya He. Kakain ako ng tae. Kung papayag ang pamilya He, kakainin ko ang mga salita ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Pero kung hindi papayag ang pamilya He, iiwanan mo si Nana. Umalis ka sa Nancheng. At huwag ka nang muling tumungtong sa Nancheng. CJ, Ji-Chen. Hindi ba't kayo ni Binatang He ay magkaibigang matalik? Eksakto. Pagdating dito ni Binatang He, tiyak na hindi siya papayag na magkasama sila. Palagi naman akong itinuturing ni Chen Kang bilang magiging bayaw niya. Siyempre, sinusuportahan niya na ako ang maging kasintahan ng kapatid niya. Tungkol naman sa kanya, kung malaman ni Chen Kang na mayroon siya, tiyak na babasagin ang mga binti niya at ipapakain sa mga isda. Tama, si Ji-Chen at si Binibini. He ay talagang bagay na bagay. talaga? Parang naalala ko, ilang araw lang ang nakalipas. Ikaw mismo ang nanliligaw kay Nana. Ano? May ganung bagay? Hindi, Ji-Chen. Hindi mo ba naalala? Noon, pinagawa mo sa akin na I-arrange para makita ni Binibini. He, ang exhibition ng sining ni Moyen. Tama ba? Oo. Hoy, bata ka. Huwag mong isiping maghahasik ng lagim sa pagitan namin. Alam mo ba, sa isang tawag lang, si Chen Kang, ang babasag ng mga binti mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, may lakas ka ng loob. Ji-Chen, sa tingin ko, hindi na natin dapat mag-aksaya ng salita sa taong ito. Kunin na lang natin si Binatang He. Dito. Anong magbabago kung dumating si Binatang He? Mukhang may palabas tayong mapapanood. Mga agaw ng babae, sa mismong ilalim ng ilong ni Ji-Chen. Talagang hindi alam ng batang ito kung ano ang naghihintay sa kanya. Dumating na si Binatang He. Aba, nagpakita ka pa. Sakto ang dating mo. Nandyan na si He Xiao. Narinig kong nag-abroad sina He Xiao at Mr. Chen para mag-aral, para silang magkapatid. Ngayong nandito na si He Xiao, siguradong hindi niya hahayaang si Miss He ay manatili sa pulubing ito. Fan Chen. Kung ako sa'yo, dapat ngayon pa lang ay lumuhad ka na at magmano kay He Xiao para humingi ng tawad. Tapos umalis ka na rito. Tama, noong nag-aaral pa si Nana, sinindak siya ng isang grupo ng mga siga. At alam mo ba ang nangyari? Ano ang nangyari? Nawala na lang ng parang bula. Si Nana lang ang anak na babae ng pamilya He. Sobrang minamahal siya ng buong pamilya. Ikaw, isang kahabag-habag na dukha ka lang. Kahit ang mga ordinaryong, mayayamang lalaki, ay hindi makalapit sa kanya. Tama, Fan Chen. Hintayin mo lang si He Xiao. Nabaliin ang mga binti mo. Oh, Team Lee, may sasabihin ako sa'yo. Hoy, Kuya Kang, may mas importante akong sasabihin. Ano yon? Ikaw na ang mauna. May pala kang nag-aangas para makapasok sa pamilya He. Gusto niyang makasama si Nana. Talaga, may ganoon? Sino ang may lakas ng loob na lumapit sa kapatid ko nang hindi dumadaan sa akin? Siya yun. Bayaw. Kuya, sabi nila babali mo, ang mga binti ko, talaga? Ang lakas ng loob mo. Kuya, akala mo pwede mo siyang tawagan ng ganon? Binata He. Ito ang lalaki. Isang pulaka na naghahangad sa laman ng swan. Sige. Sa tingin ko ikaw ang may lakas ng loob. Anong ginagawa mo? Bayaw. Kung ikaw nga, ayos lang. Ano? Bayaw, narinig ko ba yon? Binata He, anong tawag ni Binata He sa kanya? Bayaw. Kuya, sabi rin nila ako palaka na naghahangad sa swan. Hindi sapat para sa pamilya mo. Ang lakas ng loob nila. Sinong nagsabi? Sampal-sampal ka. Anong nangyari sa Binata He? Hindi ko alam. Chenggang, nawala ba sa isip mo? Hoy, ikaw ang nawala sa isip. Parang buong pamilya He ay medyo maayos. Sa tingin ko rin. Chenggang, hindi ba't lagi mo sinusuportahan ang pagiging ko sa kapatid mo? Bakit nagbago ang isip mo? Bukod pa, anong meron sa lalaking ito? Kilala mo siya? Naiintindihan mo siya? Siyempre naiintindihan ko siya. Mga kasama, ipakilala ko sa inyo. Ito si
Fang Chen. Siya'y matuwid, may magandang ugali, at sa kapatid ko, siya'y tamang pagtugma para sa isa't isa. May problema ba sa yon? Sino iyon kanina na nagsabi kung pamilya niya ay pumayat sa pagiging namin? Kakain siya ng tae. Cheng Kang, sigurado ka bang sinusuportahan mo siya? Siyempre. Ano yung lahat ng sinabi mo kanina? Tin Lee, hindi naman sa hindi kita sinusuportahan. Ang ibig kong sabihin, gusto lang siya ng kapatid ko. Magaling ka rin naman, siyempre. Pero, kapag may mas magandang opsyon. Mas magandang opsyon? Siya, anong maganda sa kanya? Mas matangkad ba siya kaysa sa akin? Mas gwapo? Mas mayaman kaysa sa akin? Huwag na nating pag-usapan ng pera. Kahit wala si Fang Chen, mamahalin ko pa rin siya. Nana, huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti, at bibigyan kita ng magandang buhay. Tama yan, Nana. Huwag kang mag-alala. Kapag napasok ka sa pamilya namin, Fang, hindi ka maapi. Sa kalagayan mo, anong klaseng magandang buhay ang maibibigay mo kay Nana? Kumakain ng mga tirang pagkain? Masaya akong kumain ng mga tirang pagkain. Ikaw. Posible bang itong dalawa, ang mga magulang ni Fang Chen? Mukha silang, simple, magkakapareho talaga, ang nagkakasama. Kayo siguro, ang mag-asawang Fang. Naku, ang bata nyo naman. Tingnan, sa pagpunta nyo rito, pasensya na at hindi ko kayo naabutan ng maayos. Masyado kang mabait, Jihi. O, pakiusap, huwag, Ji-Fang. Tawagin nyo na lang akong Xiao Kang mula ngayon. Xiao Kang, anong nangyari kay Young Master He? Bakit siya napakarespetuoso sa kanyang pamilya? Posible kaya na espesyal ang estado ng pamilyang ito. Young Master He, wala silang anumang estado. Siniyasat ko na, mga walang kwenta lang sila. Tumahimik ka. Mga manugang sila ng pamilya He. Wala kang karapatang insultuhan sila, mga gwardya. Hulihin siya. Huwag, huwag, huwag. Young Master He, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ginoong Chen, tulungan ninyo ako. Tama na, He Cheng Kang. Itinuturing kitang kaibigan. Ano ang tingin mo sa akin? Ngayong gabi, sa pagtitipong ito, determinado ka ba? Tutulan ako hanggang sa huli? Oh, Tin Lee, hindi ko sinasadya na puntiryahin ka. Sinusubukan kitang tulungan. Tulungan ako? Ganito ba ang pagtulong mo? Huwag mong kalimutan. Kapatid ka lang ni Nana. Hindi ka tagapagsalita ni Nana. Bukod pa riyan, ang iyong mga magulang. Hindi ako naniniwala. Napapayag sila na magpakasal siya sa isang walang kwenta. Eksakto. Nanay, tatay, narito na si Chairman Chen. Kahit narito si He Cheng Kang, wala siyang magagawa. Huwag kang mag-alala, anak. Ang kasal ninyo ni Nana ay hindi mababago ng sinuman. Tama. Tiyo, tiya. Ano ang ibig sabihin nito? Walang espesyal. Kami ay nakapag-usap na sa iyong mga magulang. Magpapakasal si Nana sa pamilya Chen. Ito ang kasunduan sa engagement. Ano? Isang kasunduan sa pagpapakasal. Nanay, tatay, kailan ninyo nakuha? Ito. Talaga naming gustong bigyan ka ng sorpresa, pero may isang taong walang utang na loob na dumating ngayon. Matagal bago ka nag-abroad. Ako at si He Tianshan ay nagkasundo na sa pag-aayos ng inyong pagpapakasal. At itinakda ang kasunduan. Hinihintay na lang na bumalik ka para magpakasal. Ang pagtitipong ito ngayon ay pangunahin para sa inyong kasunduan din. Pero hindi namin inasahan na may biglang sumingit ng walang palem. Nanay, tatay, kayo talaga ay nag-iisip ng maaga? Mukhang pumayag ang pamilya He sa kasal na ito noon pa kahit na narito si He Cheng Kang. Wala rin itong magagawa. Tama. Fang Chen, kung sa tingin mo ay makakapamuhay ka sa kanya. Pangarap lang yan. Nana, alam mo ba ito? Hindi ko alam. Kuya, ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Siguro ang ating mga magulang ang nagpasya nito noon. Tama, natural, desisyon ng iyong mga magulang iyon. Nana, ginawa ito ng iyong mga magulang para sa iyong kabutihan. Bata ka pa. Huwag mong hayaang ang mga masasamang tao na linlangin ka. Maging mabait kang bata, makinig ka kay tita, iwan mo ang lalaking ito. At magpakasal ka sa aming pamilya Chen. Ang aming pamilya Chen ay magbibigay sa iyo ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. May tao, halika rito. Isang singsing na brilyante na may 100 carat, isang kwintas na itim na perlas, isang pulse eris na jade na kulay esmeralda. Nana, ito ang aming regalo para sa iyo. Mangyaring tanggapin mo ito. Ang mga bagay na ito ay milyon-milyon ang halaga. Milyon-milyon bilang regalo sa pagbati. Talagang mapagbigay ang pamilya Chen. Ang gwapo at mayaman ni Mr. Chen. Kung makukuha ko lang ang mga ito, ang sarap siguro. Nana, ngayon nakikita mo na kung sino ang mabuti sa'yo.
Nakita mo, ganito ang isang mayamang pamilya, nagbibigay ng regalo sa pagbati. Hindi tulad ng ibang tao. Ano ba ang dala? Isang plastic na Pulse Ares mula sa Chang. Ang agwat ng inyong dalawang pamilya ay parang langit at lupa. Malinaw ang pagkakaiba. Salamat po, tita. Pinahahalagahan ko ang inyong kabutihan. Pero hindi ko matatanggap ang mga bagay na ito. Iilan lang ba itong mga bagay ay karapat dapat maging regalo sa pagbati? Mga bagay na milyon-milyon ang halaga. Nakakawa naman. Kayong dalawang munting cute, mga bagay na libo lang ang halaga, at ang lalakas ng loob ninyong magsalita. Mahal, hindi ba sa tingin mo, mukhang pamilyar ang 2 taong ito? Pamilyar saan? Hindi ba't pare-pareho lang naman ang itsura ng mga mahihirap? Amoy hirap sila. Sa tingin ko lang, medyo kamukha niya ang chairman. Ano? Ang chairman. Matagal nang nagretiro ang chairman. Ilang taon na ba ang nakalipas? Kaming dalawa, mahigit 1 dekada nang hindi siya nakikita. Bukod pa doon, anong estado ba meron ang chairman? Anong klaseng okasyon ito? Nababaliw ka ba? Tama ka. Siguro ako nga, ang tagal ko nang hindi nakikita ang chairman, kaya nalilito na ako. Tito, tita, hindi ko matatanggap ang regalong ito. Ang kasunduang ito ay inayos ng mga magulang ko nang walang pahintulot ko, kaya hindi ko ito kinikilala. Bukod pa riyan, ako ngayon ay manugang na ng pamilya Fang. Manugang ng pamilya Fang? Ha, talaga? Kung ikaw daw ay manugang ng pamilya Fang, nakakausyoso. Nagbigay ba sila ng regalo sa kasunduan? Ano, huwag mong sabihin. Nawala man lang silang naibigay? Siyempre naman, may ibinigay. Nana, ipakita mo sa kanila. Sa kanila, plastic na pulsera ang ibinigay nila. Hindi nga, alam kong mahirap sila, pero hindi ganito ka, Ira. Plastic na pulsera talaga ang ibinigay. Paano ka makakapag-asawa sa ganoong pamilya? Plastic na pulsera? Nana, anong problema? Natatakot kang ipakita sa lahat? Bakit ako matatakot? At saka, hindi ito plastic na pulsera. Maliwanag na jade na pulsera ito. Baka hindi gaanong mahal, pero gusto ko ito. Plastic na pulsera nga talaga ito. Nakikita mo, Nana, ito ang pagkakaiba ng akin sa kanila. Ang mga magulang mo ay hindi papayag na magpakasal ka sa tulad nila. Paano siya nakangalang magbigay niyan? Plastic nga talaga. Plastic. Hindi lang nila alam ang dekalidad. Ito ang pamanang alahas ng aming pamilya. Isang jade at white jade na pulsera. Hindi namin alam ang dekalidad. Anong klaseng mamahaling bagay ang hindi pa namin nakikita? Jade at white jade na pulsera. Maliwanag na plastic na pulsera ito. Isang jade at white jade na pulsera. Hindi ba yun yung suot ng asawa ng chairman? Mukhang magkamukha talaga. Baka naman. Peke kaya ito? Mayroon nga namang uri ng puting jade bracelet na tinatawag na jaded white jade. Pero napakabihira nito sa mundo at napakamahal. Kahit na gawing pendant lang, aabot na yan sa milyon-milyon. Lalo na kung bracelet, aabot ang presyo sa 100,000,000. 100,000,000? Fang Chen, totoo bang ganoon? Kamahal ang bracelet na ito. Siyempre. Hindi naman ganoon kalaki. Siyempre hindi niya iisiping mahal. Dahil peke, ang kanyang gamit. Eksakto. Peke, paano naman magiging mahal yun? 100,000,000. Isang bagay na nagkakahalaga ng 100,000,000 at ibibigay mo lang bilang regalo sa pagpupulong. Hinana, ano ba ang espesyal sa'yo? Bakit? Lahat ng mayayamang ito ay nag-aagawan para sa'yo. Bakit? Nana, sa tingin mo ba ay papayag ang pamilya mo na magpakasal ka sa isang pamilya ng mga manloloko? Tama, ang pagiging mahirap ay isang bagay, pero ang pagpapanggap na mayaman. Hindi mo ba nakikita kung anong okasyon ito? Nagpapanggap na malaking tao dito. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, kung karapat-dapat ka ba? Paano pwedeng maging peke ito? Paano nila may bibigay ang pekeng regalo? Dahil sila ay, dahil ano, hindi ka makapag-imbento ng kwento, di ba? Hi Cheng Kang. Hindi, sila ba ay nag-brainwash sa'yo? O sila ba ay nagdroga sa'yo o ano? Bakit mo sila ipinagtatanggol ng ganoon? Tunay nga ito. Master Lee. Master Lee, ano ang sinabi mo? MS, he. Ito. Pwedeng tingnan? Naman. Talaga. Totoo ito. Ito ang kilalang jaded at white jade bracelet. Anong totoo? Paano posible iyon? Paano posible na totoo yon? Master Lee, nagkamali ka ba? Oo. Pinagdadahan mo ba ang paghatol ko? No, hindi ako maglakas loob. Sinasumpa ko sa reputasyon ko, ang jaded at white jade bracelet na ito ay tunay, at ang halaga nito ay higit sa 300,000,000. Ano, 300,000,000? Akala ko 10 milyon. Ay kahanga-hanga, talagang 300 milyon ang halaga. 300,000,000.
Paano posible ang pamilya nila magkaroon ng ganito? Master Lee, ano ang sinabi mo? 300 milyon? Hey, hindi iyon ang sinabi ko. 300 milyon bilang handog. Iyon ay kalokohan. Ito ay 12-12 beses mas mahal kaysa sa handog ni Mr. Chen. Imposible. Isang bracelet na 300 milyon? Paano posible ang pamilya ng mahihirap na tulad nila magkaroon ng iyon? Kalimutan ang 300 milyon. Ang pamilya ng mahihirap na ito ay magiging maswerte para mag-ipon ng 3 milyon. Ang bracelet na ito ay tunay nga, at sa pagkakaalam ko, isa lang ang katulad nito sa buong bansa. Ito ay NASA, asawa ng CEO ng Huafang Group. Ang asawa ng CEO. Maaari ba? Nakuha ko na. Ang mga tao ninyo ay hindi lamang mga manloloko, pero mga magnanakaw din. Talagang naglakas loob kayong magnakaw. Ang bracelet ng asawa ng CEO. Ang lakas ng loob ninyo. Nagnakaw? Sino ang nagsabi na ninakaw namin ito? Ano, hindi ito ninakaw. Sinasabi mo ba, ikaw ang CEO ng Huafang Group? Ganoon ba? Ang pinuno ng Huafang Group ay matagal nang nawala sa eksena, kahit ang kasalukuyang presidente ng Huafang Group, hindi ko pa siya nakilala. Kung ikukumpara sila sa presidente, ay isang paghamak sa kanyang katayuan. Eksakto, ang pamilyang ito, marahil ay galing sa liblib na nayon. Ano ang alam nila sa mundo? Kung ako ang tatanong, ang bracelet na ito ay peke, Master Lee. Ang teknolohiya ay napaka-advanced ngayon. Posible ba? Ito ay isang mataas na kalidad na peke? Hindi maalis ang posibilidad na iyon. Sa huli, ang bagay na napakahalaga, na ibinigay bilang simpleng regalo, ay sobra na. Tama, talagang peke ito, kung sila ay napakayaman. Magdadamit sila ng ganoon? Kahit na peke, gusto ko pa rin ito. Fang Chen, huwag mo silang pansinin. Iyan ang magiging anak na babae ko. Tama na. Pinapayo ko sa buong pamilya mo na lumayas ka ngayon. Kung hindi, gagawin ko. Wala kang lugar sa South City. May lakas ng loob ka. Nanaay, nakapirma ng kasunduan ng kasal sa pamilya Chen. Siguro, hindi mo sinusubukang agawin ng bride. Agawin ng bride, paano kami maglakas loob? Alam kong hindi ka maglakas loob. Hindi na kailangan ng lahat ng gulo. Kailangan lang ng pamilya He. Putulin ang kasunduan sa'yo. Simple. Ano ang sinabi mo? Putulin ang kasunduan. Sabi ko, ipatigil mo ang pamilya He. Sa kasunduan. Sa'yo. Bata. Seryoso ka ba? Tama. Ang pamilya He, ang magpapawalang bisa sa kasunduan sa amin? Bata. Wala kang gaanong kakayahan, pero ang laki naman ng bibig mo. Ang pamilya Hi ang magpapawalang bisa sa kasunduan sa amin. Nakakatawa. Sa tingin ko ang pamilya Hi ang magtataboy sa iyo. Ang pamilya He at kami ay matagal nang magkaugnay. Isipin mo kung gaano ka ang aming negosyo. Ang pinagsasamahan namin. Ipapawalang bisa nila. Alam mo ba kung ano ang haharapin ng pamilya He? Gaano kalaki ang mawawala sa kanila? Sinasabi mo ba na dahil sa'yo, magiging kaaway namin ng pamilya He? Eksakto. Akala mo ba dahil tinutulungan ka niyang Master He, si Mr. He, at si Mrs. He ay nandito, maliligtas ka na? Ang dahilan kung bakit ang pamilya He ay ipinakakasal si Miss He sa pamilya Chen ay talagang para sa mga yaman ng pamilya Chen. Narinig ko, nakapost sa pondo ang pamilya Hi nitong mga nakaraang araw. Kailangan nila ang tulong ng pamilya Chen. Iyon na siguro ang dahilan. Hindi kailanman gagawin ng pamilya Hi na sirain ang ugnayan nila sa mga Chen. Nana, pag-isipan mong mabuti kung mananatili ka sa akin. Magpapatuloy ang pag-unlad ng pamilya He. Aakyat sa tuktok. Kung siya ang pipiliin mo. Ang pamilya He ay wala ng pwesto sa South City. Chen Tinli, ang lakas ng loob mo. Nagbabanta ka ba sa amin? Hindi. Nagpapaalala lang ako sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala, anak. Kung hindi alam ng pamilya Hi ang makabubuti sa kanila, sisiguraduhin namin na magdaramdam sila ng gusto. Gusto kong makita kung ang pamilya He ay maglakas loob na paalang bisa ang kasunduan. Bakit hindi kami maglakas loob? Bakit hindi? Nandito na si Ginoong He. Ngayon, nandito na ang pinuno ng pamilya Hi. Malamang ay paputol niya yan. Tama, hindi ko konsinti ang pamilya He sa impluensya ng pamilya Chen. Dahil lang, sa mahirap na batang ito. Talagang matatalo ang batang ito. Ganon ba? Ang estado mo at ng binibining Chen ay magkalayo. Ang pinagmulan ng pamilya ninyo ay lalong malayo. Hindi ko talaga maisip ang dahilan kung bakit pipiliin ng pamilya He at piputol ang kasunduan sa mga Chen. Talagang malayo ang agwat nila. Pero, ang kulang ay si Chen Tinli. Marami ang tao. Nandito na ang lahat. Tamang-tama ang pagdating mo, He. Kung hindi ka agad dumating, napasubo na sana ang anak mo. Ganun ba? Sino ang may lakas ng loob? Babali ko ang mga binti niya. Papa, talaga bang nakipagkasundo kayo sa pamilya Chen? Oo, yun ang totoo. Papa, ano ba ang iniisip mo? Noong mga panahon, wala pa si Fang Chen.
Kaya nagkamali kami. Pero huwag kang mag-alala, nandito kami ngayon para resolbahin ang bagay na ito. Tito Hi, Tita Gao, kung hindi kayo agad dumating, baka nga napasubo na si Nana ng taong may masamang hangarin. Sino? Ako po, Tita Gao. Huwag mo akong tawaging tita. Ang batang ito gustong mag-asawa ng mayaman. Hindi ito basta-basta lang, mapag-uusapan. Lampas na tayo sa punto na iyon. Bakit mo pa ako tinatawag na tita? Parang napaka-formal lang. Anong Tita Gao? Siya ay isang mahirap na walang kwenta, nagpapanta siya, gusto niyang makapitan ng pamilya Hi. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo na siya ay nakapitan sa pamilya Hi natin. Baliktad ang pagkakaintindi mo, kami ang nakapitan sa kanya. Eksakto, Mr. Hi. Ang punyetang ito ay may lakas ng loob. Nasabihin na gusto niya na ipawalang bisa mo ang kasunduan sa pamilya Chen. Mr. Hi. Ang batang ito ay isang palakang gustong kumain ng karne ng swan. Gusto niyang pakasal sa anak mong babae. Isang malaking katatawanan. Ikaw ang katatawanan dito. Mr. Hi. Ano ang ginawa ko? Old Hi, tamang-tama ang pagdating mo. Noong ikaw ay gumawa ng kasunduan sa pamilya Chen namin, ano ang sinabi mo? Huwag kang mag-alala, anak, ang pamilya Hi ay hindi maglakas loob na sumalungat sa atin. Hinana ay hindi aalis. Bata, tingnan natin ang meron ka para labanan ako. Mrs. Hi, noon, ikaw, ang nagmakaawa sa amin. Para payagan ang nana, napakasal sa tinli namin. Ngayon ang tinli namin, ay narito, oras na para tuparin ang pangako mo. Tama, Mrs. Chen. Pasensya. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin tama siya. Ang kasunduang pag-aasawa ay ipapawalang bisa natin. Tungkol sa kasunduang ito, kinakansela na namin ito. Kanselahin. Anong sinabi mo? Sabi ko, kinakansela na namin ang kasunduang ito. Ang pamilya Hi, mas gugustuhin pang magalit sa isang dukha, kaysa kanselahin ng isang kasunduan, walang katuturan yan. Hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Totoo kaya ang sinabi niya, kinakansela ng pamilya Hi. Dahil gusto nilang si Nana Hi, ay pakasalan siya? Bakit naman ang pamilya Hi pipiliin ang buto ng lingga kaysa sa pakwan? Well, magandang kapalaran nga ang biyenang ito. Hindi ba't sinabi mo lang na hindi ako makakapagdesisyon? Ngayon, nandito na ang aking mga magulang. Tiyak na makakapagdesisyon na tayo ngayon, di ba? Tama, noon, naguluhan lang kami sandali, kaya naman kami, ay nag-ayos ng kasunduang ito para sa iyo. Pero ngayon, isinaalang-alang na namin, ang personal na kagustuhan ni Nana. Hindi gusto ni Nana si Tinli. Kaya pakiusap, Ate Ling, unawain ninyo ang aming posisyon, kanselahin na lang natin ang kasunduang ito. Naiintindihan, ang ganda-ganda ng pagkakasabi mo. Noon, kayo, ang nagmakaawa para makipag-alyansa sa aming pamilyang Chen. Ngayon, gusto ninyong kanselahin ito. Anong tingin ninyo sa aming pamilyang Chen? Para ganyanin. Eksakto, Ginoong Hi, binibigyan kita ng mukha, itinuturing kang importante. Kapag hindi kita binigyan ng mukha, wala kang kwenta. Ginagago mo ako, ginagago mo ang buong pamilya ko. Akala mo ba makikipagkasundo ka, at kakanselahin mo kung kailan mo gusto? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Eksakto, sa harap ng lahat ng mga taong ito, ano na ang mangyayari sa reputasyon ng pamilya natin? Ginoong Chen, huwag kang mag-init ng ulo. Narito ako para pag-usapan ito sa inyo. Walang pag-uusap. Makinig ka, Hi. Kalimutan mo na ang pagpapawalang bisa sa kasunduang ito. Kung gusto mong putulin ito, isauli mo ang bawat sentimo ng bigay kaya na ibinigay namin sa pamilya mo. Ngayon din, walang kulang kahit piso. Isuka mo lahat. Kita mo, hindi mo kayang ibalik, di ba? Noon, ibinigay namin sa pamilya mo ang 100 milyon sa likidong asset. Narinig ko na na-invest mo na lahat ng perang iyon. Sabi nila noong isang taon, natuyo ang cash flow ng pamilyang Hi. Muntik na silang mabangkarote. Kahit ngayon, bahagya na lang silang nakakapit. Imposibleng, ang pamilyang Hi ay makakalikom ng ganoong kalaking pera. Talagang imposible. Tama, kung nakakapit sila sa pamilyang Chen. Ang pamilyang Hi ay tataas ng todo. Sa ganitong paraan, ang pamilyang Hi ay talagang naguhukay ng sarili nilang libingan. Kung hindi mo maibabalik ang pera, edi ngayon, hindi makakaalis si Hina. Sige, puputulin natin ito. 100 milyon lang naman sa asset, di ba? Handa na ito matagal na. Ano? Hindi ba't na-invest mo na lahat ng perang iyon? 100 milyon sa cash. Inaasahan mong maniniwala kami. Nahawak mo yon ngayon? Kung hindi kayo naniniwala, petang na ninyo, ng mga tauhan ninyo. May tao ba dyan? Tignan ninyo ito. Huwag kang mag-alala, anak, tungkol naman sa pera. Wala sila niyan. Si Nana ay hindi aalis.
Noon, binigyan kami ni Fang Chen ng $1 bilyong. Chen Fengshan, ikaw ay nabubuhay lang sa pera ng Huafang Group, perang galing sa Huafang Group, at nang ahas ka pang agawin ng babae ng CEO ng Huafang Group. Gusto mong mamatay. Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya He ay tiyak na hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Ang pamilya Chen ay talagang mapagbigay. Gumagastos ng $100 milyong para makakuha ng asawa, at tumanggi pa rin siya. Ang laking pera, dapat sa akin na lang niya ginamit yun para pakasalan ako. Magkano ang laman ng card? Ginoong Chen, may $1 bilyong dito. Sabi ko sa'yo wala namang $100 milyon. Anong sinabi mo? $1 bilyong? Iimposible yan. Nanay tatay, kailan pa kayo naging ganito kayaman? Mahal kong bayaw. Ang bait-bait mo talaga. Hindi, paano nila magagawang magkaroon ng ganoong kalaking pera, kahit ang pamilya Chen ay hindi makakapaglabas ng ganoon. Narito na ang pera sa harap mo, $100 milyong. Babawaran kita ng 120 milyon. Tungkol sa 20 milyon. Ituring mo na lang na tubo mo yon. Saan mo nakuha ang perang ito? Saan ito nanggaling? Wala kang pakialam dyan. Nakuha mo na ang pera. Tinatanggal na namin ang kasunduan. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Nana, umalis na tayo. Fang Chen, sa wakas ay magkakasama na tayo. Mag-aalisan? Panaginip lang yan. Gusto mo ng mahirap ha? Anong problema sa pagiging matigas, Fang Chen? Sabihin ko sa'yo, sa South City, kung gusto kong durugin ka, parang durugin lang ang langgam. Ganun lang kadali. Talaga? Chen Tinli, sobra na ang ginagawa mo. Fang Chen ay parte na ng pamilya He. Kung gusto mo siyang galawin, daanan mo muna ako. Ay nako, mukhang, ang party ngayong gabi, ay magiging away ng mga pamilya He at Chen. Tunay na labanan. Magiging malaking gulo sa buong South City ngayong gabi. Ang dalawang malaking pamilya ay nag-aaway talaga. Akala mo hindi ako magagalaw sa'yo, ganun ba? Ang lakas ng loob mo. Isang hamak na, manager ng Huafang Group sa South City. At nagmamalaki ka, TSK. Matanda, alam mo, tama ka. Sa South City, ako ang nag-uutos. Walang makakaalis dito ngayong gabi. Malakas ang salita, dear-in-law. Huwag kang mag-alala, walang makakagalaw sa'yo ngayong araw. Tumahimik, sino ka ba para magsalita dito? At ikaw, isang probinsyano, walang karapatan magsalita. Batang hamak, binugbog mo ako. Binastos mo ang nanay ko. Talagang binugbog kita. Fang Chen, papatayin kita. Hard. Tinli, Binugbog mo ako? Sobra na ang ginagawa mo. Alam mo ba sino ako? Ako ay ang head ng Huafang Group sa South City. Binugbog mo ako, patay ka. Alam mo ba sino ako? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw, isang probinsyano ka lang. Nana, noon pa man, balak ko na sanang sabihin sa'yo pagkatapos nating ikasal. Pero, hindi ko na kayang magpanggap. Ano nang sinabi mo? Ano nang ibig mong sabihin, hindi mo na kayang magpanggap? Manong, tumigil ka rin sa pagpapanggap. Kung nagpatuloy ka pa, hindi na namin mapipigilan. Oo, Fang Chen, tumigil ka na sa pagpapanggap. Anak, Nana, ngayon ay, manugang na ng pamilya namin, ang mga Fang. Panahon na para sabihin sa kanya. Nana, hindi ko sinasadyang itago ito sa'yo. Ha? Ano nang gusto mong sabihin? Sa totoo lang, mayaman ako. Ha? Ang bracelet mo, tunay at nagkakahalaga ng 300 milyon. Ano? At ang 1 bilyon para sa mga magulang mo, galing din sa akin. At ang Moye Art Exhibition ay pinondohan ko. Tungkol naman sa fencing ng kapatid mo, ako nga talaga ang champion ng Southern City. At ang kabayong iyon ay tunay na thoroughbred. Hoy, Fang Chen. Pwedeng tumigil ka na sa pangarap? Bakit hindi mo sabihin, ikaw ang, kasalukuyang, CEO ng Huafang Group? Bakit hindi mo sabihin ikaw ang, pinakamayamang tao sa mundo, isang bilyonaryo? Tama ka. Nakuha mo, ako ay 1 bilyonaryo. Fang Chen, ang kasalukuyang chairman ng... Ako ang bilyonaryo, ang kasalukuyang tagapangulo ng Huafang Grupo. Fang Chen, Sa wakas, sinabi mo na, tigilan mo na yan, pagod na kami. Ano? Hindi si Fang Chen. Kung ikaw ay, ang chairman ng Huafang Group, edi ako naman, ang presidente ng Estados Unidos. At ako naman, si Qin Shi Huang. Ginoong Chen, siya talaga ang pinakamayaman sa buong mundo. Imposible. Maliwanag na imbestigahan ko siya, napakadukha niya. Paano nangyari yun? Akala mo ba hindi kita nakita? Sasabihin mo bang nakita mo na ako? Chairman Fang. Eddie siya. Ang asawa ng chairman. Anong tawag mo sa akin kanina? Parang isang probinsyano o ano?
Tatay, nanay, kayong dalawa. Anak, lumuhad ka at magmakaawa sa chairman. Imposible. Paano sila? Hindi ito totoo. Ang chairman ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang tunay na mukha sa publiko. Hindi siya ang tunay. E di dapat nakita mo na ako. Master Fu. Master Fu. Kahit ikaw. A few, sabihin mo sa kanya kung sino talaga ako. Makinig kayong lahat. Ang ginoong ito ay ang kasalukuyang chairman ng Huapang Group, Fan Chen. Ang inyong kamahalin. Ang inyong kamahalin. Nagkamali ako. Huwag ninyo sanang ipagdamot sa akin. Oh. Ang inyong kamahalin. Bulag ako. Hindi ko siya kilala. Wala silang kinalaman dito. Wala na tayo. Tapos na ang lahat ngayon. Kung hindi ko sana itago ang pagkatao ko, hindi ko sana malalaman na may malaking tao sa South City na maglakas loob na maging ganon kapal. Hindi rin ako nag-akala. Isang hamak na shareholder ng Huapang Group ay maglakas loob na pumunta sa aking South City at mag-akala na siya ang magdedesisyon. Magpapakita ng kapangyarihan. Ang lakas ng loob mo. Boss. Hindi yun ang iniisip mo. Nakita ko mismo. Ano, akala mo ba ay matanda na ako? Ang lakas ng loob mong agawin ang magiging anak kong babae. Ang lakas ng loob. Hindi kami maglakas loob. A few, Opo, sir. tanggalan si Chen Shiano ng posisyon bilang pinakamataas. Opo, sir. Tapos na. Lahat ay tapos na. Ah. Feng Shan. Feng Shan. Feng Shan. Walang hiyang anak, sinira mo ang buong pamilya, Chen. Fang Chen, baka pwede nating palampasin. Ang mga salarin ay sarili lang ang dapat sisihin. Nana, simula ngayon, ikaw ang magiging asawa ng CA. Napakarami kong nakita na ganitong bagay. Sino ang nagsabi na ako ang asawa ng si? Hindi ko sinang-ayunan iyon. Sinungaling ka. Nana, hindi mo gusto ang pakasal sa akin. Hindi mo pa nga ako pinropose. Mabilis, anak, bilis, bilis. Bilis, bilis. Nana, pakasal ka sa akin. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Wow,